Nang mga panahong ito, nasa edad pa lang ako na 11 taong gulang. Bilang isang bata, madalas akong sumasama sa ama ko na isang lasinggero para umalalay sa kanya sakaling gabihin na kami ng uwi mula sa pakikipag-inuman niya. Hindi ko nga inaasahan na dahil pala ron, isang gabi ay may makakasalubong kaming isang matandang magbibigay ng kakaibang bagay kay tatay. Yun din ang naging simula para magbagong takbo ng buhay namin. Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong. Ako nga pala si Inigo. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Nay, Nay, hindi pa po ba uuwi si tatay? Gabi na po oh. Hindi pa nga anak eh. Alam mo naman yung tatay mo. Basta hindi kanya kasamang umaalis eh. Napapadaan sa inuman. Abay, hindi yan uuwi ng maaga. Lalong-lalo na rin kapag hindi nalalasing ng sobra. Si tatay talaga oh. Baka kung anong mangyari sa kanya eh. Madilim pa naman po ang madadaanan niya. Ay nako, ilang beses ko na siyang pinagsasabihan tungkol doon. Sasagot lang naman siya sa akin wala namang nangyayari sa kanyang masama. O kaya hindi naman siya nadadapa kahit pasuray-suray na siya sa paglalakad. Kung kasama niya sana ako ngayon, nakauwi na kami kanina pa. Kaya nga minsan mas mabuting tuwing umaalis ang tatay mo. Sumasama ka anak. Magiging kampante rin akong walang mangyayaring masama sa kanya kapag kasama ka niya eh. Dagdag pa ron, nakakauwi kayo ng mas maaga. Oo nga po, Nay. Sa susunod nga na aalis po si tatay, sasamahan ko na po siya. Nataon po kasi kanina na tanghali na rin po ako nagising eh. Kaya hindi po ako nakasama sa kanya. O sige na, Inigo. Ang mabuti pa, hintayin mo na lang ang tatay mo. Mauna na ako magpahinga sa iyo ha. Sakaling dumating siya at gusto niya magapunan, may natira pa naman pagkain sa mesa. Sige po, Nay. Ako na pong bahala kay tatay. O siya, sige. May iwan na kita rito. Tumango lang ako kay nanay at pinanood siyang naglalakad papunta sa silid nila ni tatay. Naiwan naman ako sa sala namin kaya naisipan ko magbasa na lang ako ng libro habang naghihintay sa ama ko. Makalipas ang 10 minuto, may narinig akong mga pagyabag sa labas ng bahay. Walang ano-ano, may kumatok sa pinto kaya agad akong tumayo para buksan yon. Tumambad sa akin si tatay na medyo lasing. Tay, mabuti naman po nakauwi na kayo. Oh anak, bakit hindi ka pa natutulog ha? Hinihintay ko po kasi kayo makauwi eh. Nasan ba ang nanay mo? Nasa silid niyo na po tay at natutulog na po. Nagapunan na po ba kayo? May natira pa pong pagkain din sa mesa eh. Ihanda ko na po para makakain kayo. Ay, hindi na anak. Nakakain na ako dun sa bahay ng kaibigan ko. Birthday kasi ng anak niya kaya niyaya ako magapunan dun. At syempre, medyo nakipag-inuman na rin ako. Kaya po pala ngayon lang po kayo nakauwi. Oo, Inigo. O sige, pumasok ka na sa silid mo at matulog ka na rin. Magpapahinga na rin ako. Sige po tay, mauna na po ako sa inyo ha. Sige anak, matulog ka na ng maimbing. Tumungo lang ako kay tatay noon, Kabanong, at naglakad na papunta sa silid ko. Dahil nakaramdam na rin ako ng antok, hinayaan kong maimbing ang sarili ko sa pagtulog. Kinabukasan, mga bandang hapon, nakita kong nagbibihis si tatay kaya nilapitan ko siya. Tay, saan na naman po kayo pupunta? Bibisita lang ako sa isang kaibigan ko, anak. Hindi naman ako magtatagal dun sa kanila at uuwi rin ako kagad. Sigurado kayo tay? Baka po kasi gabi na naman po kayo ng uwi dahil makikipag-inuman na naman po kayo. Anak, ang mabuti pa sumama ka na lang sa tatay mo para makauwi kayo na maaga. Huwag ka nang umangal pa, Elias ha.
Oo na, sige na. O Inigo, magbihis ka na rin at aalis tayong dalawa. Sige po, Tay. Sandali lang po. Mabilis akong kumilos noon at tagbihis ako sa silid ko, Kabanong. Nang matapos na akong magpalit ng damit, agad din akong lumabas para puntahan si tatay na naghihintay na sa akin. Nagpaalam kami kay nanay at agad na umalis ng bahay namin. Binaybay namin ang daan patungo sa bahay ng kaibigan ni tatay. May anak na lalaki rin yung kaibigan kong yun, Inigo. Pwede kayong makipaglaro sa kanya habang nakikipag-usap ako sa ama niya. Ay, sige po. Ano po ba talagang gagawin niyo doon, Tay? Kakausapin ko din yung kaibigan kong yun tungkol doon sa nangyari sa anak niyang babae. Buntis at may nangyaring kakaiba sa kanila. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Nabalitaan kong inaswang yung anak niya. Tapos, namatay yung sanggol sa sinapupunan. Ang ibig niyo pong sabihin, may aswang pong gumagala sa baryo nila? Posible. Hindi pa naman ako sigurado sa bagay na yun kaya gusto ko malaman muna sa kaibigan ko mismo. Makikiramin na rin ako dahil sa pagkawala ng magiging apusana niya. Kawawa naman po pala yung anak ng kaibigan niyo, Tay. Pero sana, wala pong aswang na gumagala sa baryo nila, no? Baka po kasi kapag meron nga, umabot po sa baryo natin at maging sa iba pa. Wag na muna nating isipin yung mga tungkol doon, anak. Baka nagkataon lang naman na nabiktima yung anak niya nga dahil buntis. Pero kung sakaling may aswang nga na mangas na gumala sa mga baryo rito sa bayan natin, sisiguraduhin kong hindi kayo mapapahamak ng nanay mo. Napatangon na lang ako sa sinabi ni Tatay, Kabanong. Nagpatuloy pa kami sa paglalakad naming dalawa hanggang sa nakarating kami sa bahay ng kaibigan niya. Nakipag-usap si tatay at nagtanong-tanong na rin tungkol sa nangyari sa anak ng kaibigan niya. At nakumpirma naming inaswang nga talaga ang babaeng yun, dahilan para mamatay ang sanggol sa sinapupunan niya. Iniwan pa kami saglit ng kaibigan ni tatay kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Tay, kung inaswang nga yung anak ni Mang Isko, talaga pong may aswang dito sa baryo nila kung ganun. Ewan ko, anak. Hayaan mo. Pagbalik ni Isko tatanungin ko siya tungkol dun sa bagay na yon. Teka, ayos ka lang ba? Nataon talagang wala rito yung anak niyang lalaki kaya wala ka tuloy makalaro. Ayos lang po. Huwag niyo po akong alalahanin, Tay. Mas gusto ko rin pong makinig sa pag-uusap niyo ni Mang Isko O sige, ikaw ang bahala. Pagkatapos ng pag-uusap namin, uuwi na kagad tayo. Gusto ko lang namang malaman kung ano talaga yung nangyari at makumpirma kung aswang ba talaga yun ang biktima sa magiging apo niya. Para mapaghandaan din natin ang nilalang na yon. Dahil posibleng nga umabot siya sa baryo natin Oo nga po, Tay. Nakakatakot nga po yung naging kwento ni Mang Isko sa atin Hindi ko po inaasahan na ganun po pala yung nangyari sa anak niya bago po namatay yung sanggol. Mabuti na nga lang at nailigtas pa yung anak niya. Dahil kung hindi, baka dalawa na sila ng sanggol na namatay sa kamay ng aswang na umatake sa kanya nung gabing nangyari yung trahedyang yun. Oo nga po, tama po kayo, Tay. Mabuti na lang at nailigtas din ni Mang Isko yung anak niya dahil may sugat siyang natamo mula sa aswang nung umatake sa kanya. Buhay pa siya hanggang ngayon. Mabuti na lang talaga. Swerte na rin yung anak ni Mang Isko, pero hindi yung apo ni Mang Isko. Napapailing pa si tatay habang sinasabi niya yon. Nakabalik naman noon si Mang Isko kaya nagpatuloy na ang pag-uusap nila ni tatay habang nakikinig ako. Tinanong din ng ama ko ang kaibigan niya kung may aswang na gumagala sa baryo nila at tumango ang lalaki. Sabi pa niya ay haka-haka na may aswang sa baryo nila kaya nababahala mga tao. Nagkatinginan naman kami ni tatay dahil doon. Matapos ang naging usapan nila, hindi na nakatanggi ang ama ko nang yayain silang uminom ng lalaki. Tay, akala ko po uwi na tayo pagkatapos yung mag-usap ni Mang Isko. Sandali lang naman ito, anak. Nakakaya naman kay Isko kung tatanggihan ko yung pag-anyaya niyang uminom kami. Hindi ba? Basta, huwag po kayo magpapakalasing ng gusto Baka po mahirapan ako sa inyo kapag umuwi tayo at lasing po kayo. Huwag din po tayo magpapagabi. Baka nga may makainkwentro pa tayong aswang. Oo, anak. Huwag kang mag-alala. 2 bote lang ng alak naman itong iinumin namin Sige po, kayo pong bahala, Tay.
Wala na akong nagawa pa noon, Kabanong, kung hindi hayaan na munang makipag-inuman si tatay. Binigyan din ako ni Mang Isko noon ng maiinom at makakain. Dahil nawili na silang dalawa sa pag-inom, hindi na nila namalayan na nakatatlong bote na ng alak silang dalawa. Gabi na rin noon kaya niyaya ko na si tatay na umuwi bago pa man sila malasing ng sobra. Hindi na kami pinigilan ni Mang Isko at tinayaan niya na rin kaming umalis. Pasensya na anak ha, at ginabi na tayo ng uwi. Hindi ko kasi namalayan na napaparami na pala yung inom namin ni Isko eh. Ayos lang po, tay. Ayaw niyo po kasing makinig sa akin kanina eh. Ako, lagot po tayong dalawa nito kay nanay. Huwag mong alalahanin ng nanay mo. Ako nang bahala sa kanya. Kaunting lambing lang naman yun at mawawala na yung inis nun sa akin. Sa bagay, alam mo naman po ninyo kung paano lambingin si nanay eh. Sabi, oo naman. Ako pa ba anak? Pero tay, nababaalala po talaga ako ngayon. Madilim po yung mga madadaanan natin eh. Baka po may makasalubong po tayong aswang. Huwag mo nang isipin yung ganun anak. Wala tayong makakaengkwentro ng aswang ngayong gabi. Kung meron man, kahit lasing ako eh, lalabanan ko sila. Hindi na ako nakaimik pa noon dahil sa sinabi ni tatay. Nag-aalala ako ng sobra dahil naisip kong baka manganib kaming dalawa sakaling may makasalubong kaming aswang. Nasa kalagitnaan naman kami ng paglalakad namin nang sa hindi hinaasahan, may nakasalubong kaming matandang paika-ika ang lakad. Tay, may matanda po oh. Hindi po kaya aswang yan? Hindi natin alam anak. Pumunta ka sa likuran ko, bilis. Opo tay. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi rin po sa inyo. O teka, may mga sugat po siya tay. Baka kailangan po niya ng tulong natin. Ano pong nangyari sa inyo? Bakit po sugatan kayo? Sandali, tulungan na po namin kayo dahil mukhang hirap na rin po kayo makalakad eh. Ay nako, ayos lang ako. Huwag niyo akong alalahanin dahil malayo sa bituka itong mga sugat ko. Hindi kaagad nakapagsalita si Tatay Kabanong. Hindi ko may alis ang tingin ko sa matandang lalaki dahil nakaramdam ako ng awa sa kanya. Nagpakilala siya sa amin at ganun din naman kami ni tatay sa kanya. Tinanong din naman namin siya kung saan siya pupunta at sumagot naman siyang pauwi na sana sa kanilang baryo. Pwede po namin kayong ihatid sa baryo nyo kung malapit lang po kayo rito. Ano po bang nangyari sa inyo mga Ador? Ay, mahabang kwento eh. Aabutin ng ilang araw kapag isinalaysay ko pa sa inyo. Huwag na ninyo akong isipin pa. Kaya ko pa naman at paniguradong makakauwi pa ako sa baryo namin. Sigurado po kayo, mga Ador? Oo, Inigo. Ay, siya nga pala. Bakit ba kayo nandito, ha? Galing po kasi kami sa bahay ng kaibigan ko. Nagkaroon ng inuman kaya ngayon lang po kami nakauwi ng anak ko. Ay, mag-iingat kayong dalawa habang nasa daan. Baka magulat kayong may makasalubong kayong aswang at papahama kayo. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman nyo ang tungkol sa mga nilalang na yun, di ba? Mukha kasing may gumagala na sa mga baryo rito eh. May alam po ako tungkol sa mga aswang, mga Ador. Sa katunayan po niyan, kaya po kami pumunta sa bahay ng kaibigan ko para kumpirmahin ang haka-haka tungkol sa aswang. Isa pa, nabiktima po yung anak niya eh. Nakikinig lang ako sa usapan ni na tatay at Mang Ador Kabanong. Hindi ko alam pero kahit na nung gabing yun na lang namin nakilalang matanda, hindi ako nakaramdam ng kakaiba sa kanya. Akala ko'y magpapaalam na siya sa amin noon ni tatay pero nagkamali ako. May kinuha pa siya noon sa bulsa ng kanyang damit kaya nagtaka ako kung ano ang bagay na yon. Mang Ador, ano po yung bagay na hawak nyo? Ano pong gagawin nyo dyan? Isa itong mutya na pinakaiingatan ko, Inigo. Ang totoo niyan, bala ko nang ibigay ang bagay na ito sa taong karapat-dapat na magmay-ari nito. Elias, mukhang mahilig kang maglasing, tama ba ko, ha? Sabihin na po natin parang gano'n na nga po, Mang Ador. Kung ganon, marahil ay karapat-dapat na ibigay ko sa iyo ang mutyang ito. Alam kong matutulungan ka ng bagay na ito, lalo na kapag nalalasing ka. Nagtaka si tatay dahil sa sinabi ni Mang Ador. Hindi kaagad nakapagsalita ang ama ko
at napatingin na lang sa mutyang hawak na matandang lalaki. Seryoso naman si Mang Ador ng mga oras na yon, kaya alam namin ni tatay na hindi siya pinaglalaruan na matanda. Ano po bang ibig niyo sabihin, Mang Ador? Gusto kong ibigay ang mutya na ito sa iyo, Elias. Ko? Sigurado po ba kayo sa sinasabi niyong yan? Oo, iho. Alam kong hindi ko pagsisisihan ang gagawin ko sakaling tanggapin mo ang bagay na ito. Pero bakit naman po ninyo gagawin yon? Mukhang napapakinabangan naman po ninyo ang bagay na yan eh. May katandaan na rin ako, Elias. Alam kong kapag tumagal pa sa akin ang mutyang ito, hindi ko na rin naman makakayanan pang panghawakan. Kaya mas pipiliin kong ibigay na lang sa ibang taong alam ko na may busilak na pusong gaya mo ang mutya na ito. Naiintindihan ko po ang ibig niyong sabihin, Mang Ador. Pero ano pong gagawin ko sa mutya na yan gayong naiisip kong hindi ko naman po magagamit yan sa ngayon? Alam kong sasabihin mo ang bagay na yan, Elias. Pero para sabihin ko sa iyo, anumang bagay na hindi mo kailangan sa ngayon, may posibilidad na kakailanganin mo rin sa tamang panahon. Kaya tanggapin mo na ito. Dahil alam kong may tutulong din ito sa iyo. Kung hindi po talaga magbabagong isip nyo, hindi ko na rin po tatanggihan po ang mutya na yan. May sige, Elias. Lunukin mo ito nang sa gayon maramdaman mo ang kakaibang enerhiyang pwedeng ibigay nito sa iyo. Ho? Sige po. Nang makuha ni tatay kay Tandang Ador ang mutya, hindi na siya nagdalawang isip na lunukin ito. Nakatingin na lang sa kanya noon ang matandang lalaki at matapos ng ginawa ng ama ko, napangiti na lang siya. Inakala naming wala nang sasabihin pa si Mang Ador pero bigla siyang nagsalita. Ngayong nasa iyo na ang mutya, mararamdaman mo ang kakaibang lakas at liksi sa panahong kailangan mo na itong gamitin, Elias. Mapoprotektahan mo ang iyong pamilya lalo na ang iyong sarili kahit lasing ka pa. Salamat po, Mang Ador. Pero ano pong ibig niyo sabihin? Ang mutyang yan ay mas makakapagdagdag sa kakayahan mo kapag lasing ka na. Pakaingatan mo ang bagay na yan, Elias. Balang araw, maiintindihan mo rin kung bakit pinili kita bilang bagong tagapangalaga ng bagay na yan. Ano po bang gusto niyong gawin ko bilang kapalit ng pagtanggap ko sa mutyang ito, Mang Ador? Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Gayong ramdam ko ang katapangang taglay mo. Magiging isa kang magaling na manunugis ng mga masasamang nilalang at sigurado ko ron. Manunugis ng aswang? Oo, iyo. Nais kong gamitin mo ang mutyang tangan mo para tugisin ang mga aswang na maghahasik ng kasamaan. Nasa paligid lang sila at hindi malabong manalasa sa mga baryo. Maging instrumento sana ang mutya para magawa mong lipulin ang mga nilalang na yon. Pero hindi ko po alam kung paano ko gagawin yun kung sakaling tama kayo sa mga sinasabi ninyo. Paano kung mabigo po kayo sa bagay na yon? At hindi po ako maging isang magaling na manunugis gaya ng iniisip nyo. Magtiwala ka sa sarili mo, Elias. Alam kong kaya mo. Sundin mo lang kung ano man ang gusto mo. Sakaling malagay ka sa pagkakataong kailangan mong magpasya para sa ikabubuti ng lahat. May tiwala ako sa iyo, iho. Kahit hindi ko man buong maintindihan ang mga sinasabi ni Mang Ador kay tatay, alam kong binibigyan niya ng misyon ng ama ko. Naisip kong ang mutyang hawak ni tatay ang magbibigay ng malaking pagbabago sa buhay niya at maging sa amin. Hindi na nakaimik pa si tatay sa mga sinabi ni Mang Ador dahil maging siya ay naguguluhan na rin ng mga oras na yon. Nasa ganoong sitwasyon kami nang biglang umihip ang malakas na hangin kaya napapikit kaming dalawa. Pagkamulat namin, nagulat na lang kami dahil wala na si Mang Ador sa harapan namin. Nagpalinga-linga kami pero hindi na namin siya nakita. Ay, nasan na po si Mang Ador? Hindi ko rin alam anak Hindi ko nga narinig na humakbang ang Mang Ador na yon. Bago siya nawala nang nagmulat ako ng mga mata ko. Oo nga po Nakakapagtaka nga po dahil bigla na lang po siyang nawala. Hindi po kaya hindi tao si Mang Ador? Baka po isa siyang engkanto.
Nako, ikaw talaga anak ko. Ano-anong iniisip mo eh. Kaya na lang natin yung mga ador na yon. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo sa bahay. Sige po, Tay. O sige, tara na. Biglang nawala ng kaunti yung tama ng alak sa akin eh. Ano pong ibig sabihin nun, Tay? Eh dahil sa nilunok ko yung mutya na ibinigay ni Mang Ador, parang hindi ako nakainom ng alak dahil wala man lang ako maramdaman kahit kaunting kalasingan. Ang gaan din ang pakiramdam ko ngayon eh, dahil may kakaibang enerhiyang lumulukob sa katawan ko. Baka tama po si Mang Ador sa mga sinabi niya tungkol sa mutya, Tay. Oo nga eh. Teka, pwede ba akong humingi ng kaunting pabor sa'yo anak? Oo naman po. Ano po ba yun? Huwag mo na lang sanang sabihin sa nanay mo yung tungkol sa nangyari ngayong gabi ha. Ayoko kasing mangusisa pa siya sa atin, lalo na sa akin, dahil baka mag-alala rin siya. Ayos lang ba yun sa'yo anak? Opo naman, Tay. Huwag po kayong mag-alala dahil makakaasa po kayong wala po akong sasabihin kay nanay tungkol sa nangyari ngayong gabi. Salamat anak. O siya, bilisan na natin at baka nag-aalala na ang nanay mo sa bahay. Alam kong pagod ka na rin eh. Napatango na lang ako kay tatay bilang tugon. Tahimik na kaming naglakad pa uwi hanggang sa makarating kami sa bahay namin. Naabutan naman namin si nanay na naghihintay sa aming dalawa sa sala. Pagkakita niya sa amin, agad siyang lumapit. Oh, bakit ngayon lang kayo nakauwi? Alam naman ninyong nag-aalala ako sa inyo, lalo na't gabi na ngayon. Huwag ka na magalit, mahal. Nawili lang kasi ako sa pakikipag-inuman kay paring Isko eh, kaya hindi kaagad kami nakauwi. Inigo, di ba sinabi ko naman sa iyo na yayain mong tatay mo na umuwi ng maaga, anak? Kaya nga kita pinasama sa kanya para hindi na kayo gabihin eh. Niyaya ko naman po si tatay, Nay eh. Ayaw po niyang umalis doon. Ilang beses akong niyaya ng anak natin na umuwi, Ellen. Gano'n naman pala ang nangyari. Bakit hindi ka nakinig sa anak mo ha, Elias? Nagkwentuhan nga kami ni Isko tungkol dun sa anak niyang nabiktima ng aswang. Nakakaya namang magpaalam kagad lalo na't mukhang nagkakaproblema pa si paring Isko ngayon. Aswang? Teka, anong ibig mo sabihin, Elias? Oo, Ellen. Buntis kasi yung anak ni paring Isko. Kaya lang namatay yung sanggol sa sinapupunan matapos siyang atakihin ng aswang. Mabuti na nga lang at nakaligtas pa yung anak niyang yun dahil kung hindi, marahil dalawa sila ng sanggol niya yung nabiktima ng nilalang. Diyos ko naman, kawawa naman pala yung anak ni paring Isko. Yun nga rin ang sinabi ko sa kanya kanina. Sobrang natakot ang anak niya dahil sa nangyari kaya hanggang ngayon, hindi pa rin nila makausap na maayos. Parang wala sa sarili at nagwawala habang humahagulgul eh. Natural lang naman yun lalo na't nawalan siya ng magiging anak. Kahit ako makaranas ng bagay na yun, mas malala pa nga siguro ang pwedeng mangyari sa akin eh. Abay, hindi naman mangyayari sa iyo yun, mahal. Alam mo naman na handa akong ipagtanggol ka sa kahit na sino, aswang man o tao. Iniiba mo lang yung usapan para hindi ako mainis sa iyo eh. Kaya nga huwag ka na nga mainis pa. Nakauwi na rin naman kami ng anak mo eh oh. Oo na. Teka, bago ko makalimutan, kung nabiktima ng aswang yung apo ni paring Isko, ibig sabihin nito, may mga aswang na gumagala sa baryo nila? Parang gano'n na nga. Haka-haka nga na maging sa mga karatig baryo may mga aswang na rin na gumagala. Nako, hindi maganda to. Kailangan nating maging maingat sa mga nilalang na yon. Sumang-ayon si tatay sa sinabi ng nanay ko. Makikita sa mukha ni nanay ang pagkabahala dahil sa nalaman niya. Tahimik na lang ako nakikinig sa usapan ng mga magulang ko ng mga oras na yon. Kalaunan, tinanong kami ni nanay kung nakapaghapunan na ba kami, kaya napailing kami ni tatay. Ipinaganda naman niya kami ng makakain at pagkatapos kumain, agad din kaming nagpahinga. Dahil sa pagod, nahimbing ang pagtulog ko. Kinaumagahan, nagising ako at naabutan si nanay at tatay na kausap ang iilan sa mga kabaryo namin. Nang umalis sa mga taong yon, saka lang ako lumapit sa mga magulang ko. Tay, Nay, may problema po ba kayo?
mukhang may nalaman po kayong hindi magandang balita ah. Tama ka nga anak. Hindi nga magandang balita ang sinabi ng mga kabaryo natin. Ano pong ibig niyong sabihin, Nay? May mga bali-balita kasing may mga nananalasang aswang sa kabilang baryo. May nabiktima ang mga nilalang doon. Kaya nababahala ang mga tao rito dahil baka baryo na natin ang isunod nila. Sinabi ko naman sa inyo na huwag kayo masyado mabahala sa bagay na yun, mahal. Wala naman kayong dapat na ipangamba dahil hindi ko naman kayo pababayaan ng anak natin sakali may mangyaring masama sa inyo eh. Alam ko naman yun, Elias. Pero hindi ko lang talaga maiwasan mag-alala lalo na sa magiging kaligtasan ng anak natin. Ang mabuti pa, iwasan na lang siguro muna ninyong magpagabi ng uwi sa tuwing umaalis kayo ng bahay. Wala namang problema sa akin yun. Kung tutusin, pwede namang huwag nang sumama sa akin ang anak natin eh. Hindi naman niya kailangan bantayan o kaya sundan ako palagi. Hindi pwede yun. Gusto kong isama mo ang anak mo para may mag-aalalay sa'yo sakaling maglasing ka uli. O siya, kung yan talaga ang gusto mo. Wala na rin naman ako magagawa eh. Susubukan na lang namin umuwi ng maaga kapag umalis kami ng anak natin. O sige, basta ingatan niyo ang sarili niyo ha. Oo naman mahal, gagawin namin yon. Tumungo na lang si nanay bilang tugon kay Tatay Kabanong. Nang araw na yon, minabuti na muna ni tatay na huwag na munang umalis ng bahay namin para pumunta sa mga kaibigan niya at makipag-inuman. Mas pinili niyang sundin ang mga sinabi ni nanay na maglagay ng mga pangontra sa aswang sa labas at sa loob ng bahay namin. Dahil naman doon, kahit papaano ay nakampante si nanay na hindi kami mapapasok at mapapahamak sa mga aswang na gumagala sa mga baryo. Kinahapunan, habang abala si nanay sa pagluluto ng magiging hapunan namin, nasa labas naman kami ni tatay at nagsisibak ng panggatong. Tay, hindi po ba talaga natin sasabihin kay nanay yung tungkol sa nangyari sa atin nung nakaraang gabi? Napag-usapan na natin ang tungkol sa bagay na yun, Inigo, di ba? Sa ngayon, tayo lang muna ang dapat na makaalam tungkol dun, anak. O sige po, tay. Pero ano pong balak nyo ngayon? Lalo na po't kalat na sa mga baryong tungkol sa gumagalang mga aswang. Sakali mang tama si mga doon na makakatulong talaga sa akin yung mutyang ibinigay niya, hindi na ako magdadalawang isip na gamitin ang kakayahang ibibigay sa akin ng bagay na yon para tugisin ang aswang. Kapag nagpatuloy sila sa kanilang pambibiktima, iisa-isahin ko silang hanapin at lilipunin ko silang lahat. Delikado pong gagawin yung yun. Baka pumapama kayo at mapatay ng mga aswang na nilalang na yun. Huwag ka mag-alala anak sa akin dahil hindi mangyayari kung ano man yung iniisip mo. Magtiwala ka sa akin anak. May alam ako sa pakikipaglaban dahil sinanay rin ako ng lolo mo noong kabataan ko at nabubuhay pa siya. Sigurado po kayo, tay, ha? Oo naman anak. Hindi ako makakapayag na mamuhay tayo sa takot dahil sa mga aswang na yon. Dagdag pa ron, hindi ko nahihintayin na mapahama kayo ng nanay mo sa kanila. Kung ganun po susuportahan ko po kayo sa kung ano man ang binabalak niyong yan, tay. Sakali pong kailangan niyo ng makakatulong, handa rin po kong samahan kayo. Ikaw talagang bata ka oh. Ay nako, mabuti pa wag mo na munang isipin ang tungkol sa mga bagay na yon. Para maipagtanggol mo rin ang sarili mo, tuturuan din kita makipaglaban. Talaga po, tay? Naku, gusto ko po yun. Para kapag lumaki po ko, maging tulad po ninyo ako sakaling maging isa po kayong magaling na manunugis. Oo naman anak. Tuwing may oras tayong dalawa at hindi tayo maalis ng bahay, mag-iinsayo tayo para pagandaan ang mga posibleng mangyari sa mga susunod pang mga araw. Sige po, sabik na po ako sa gagawin natin pag-iinsayo. O sige anak, bukas na bukas magsisimula tayo kung ganon. Opo, tay. Napangiti na lang si tatay sa akin kaya ganon din ako sa kanya, Kabanong. Ipinagpatuloy namin ang ginagawa namin ng mga oras na yun. Kinagabihan, nakakaramdam ng kakaibang init ng kanyang katawan si tatay kaya minabuti niyang suyurin ang paligid namin. Alam kasi niyang dahil yun sa tangan niyang mutya kaya naisip niyang baka may umaaligid na aswang. Pagkapasok niya sa bahay, agad kaming lumapit ni nanay sa kanya. O Elias,
May nakita ka ba sa labas? Wala naman, mahal eh. Sa tingin ko wala naman tayong dapat na ikapangamba ngayong gabi. Kahit papano, makakatulog tayo ng mahimbing. Ay, mabuti naman kung ganon. O siya, sige, magpahinga na tayo. Inigo, anak, pumasok ka na sa silid mo. Opo, Nay. Sandali lang anak. Mahal, mauna ka na sa silid natin at kakausapin ko lang si Inigo. O sige, maiwan ko na kayong dalawa rito sa sala. Sige, susunod ako kagad. Tay, may problema po ba? Wala naman anak. Pero kanina ko pa kasi nararamdaman ang pag-init ng katawan ko eh. Hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon hindi nawawala gayong wala namang aswang sa paligid natin. Hindi po kaya binibigyan lang po kayo ng babala ng mutyang tangan nyo, Tay. Baka po may panganib pong darating, kaya nakakaganyan po kayo. Hindi ko rin talaga alam anak eh. Pero naisip ko na baka dahil lang din nagiging mas aktibo na ngayon ang pakiramdam ko tuwing gabi. Simula nang mapa sa akin to. Baka ganun nga po yun, Tay. Sabi naman po ninyo na wala naman po kayong nakitang aswang na umaaligi dito sa atin. Kaya wala na po kayong dapat na ipag-alala pa ngayon. Sa bagay, tama ka nga anak. Hindi ko muna pagtutuunan ng pansin yung nararamdaman kong pag-iinit. O siya, ang mabuti pa matulog ka na sa silid mo. Papasok na rin ako sa silid namin ng nanay mo. Sige po, Tay. Naglakad na ako papunta sa silid ko ng mga oras na yon, Kabanong, dahil inaantok na rin naman ako. Pagkaiga ko ay agad ako nakatulog. Kinabukasan, nagsimula si tatay sa pagtuturo sa akin kung paano ang makipaglaban. Nang mga sumunod na araw, nagpatuloy ang pag-ugong ng mga balita tungkol sa pananalasa ng mga aswang. Dahil doon, hindi na muna umalis ng bahay si tatay para makipag-inuman. Hanggang isang beses, dahil gusto ng ama ko na uminom sa bahay, binilan siya ni nanay ng tuba. Naubos naman niya ang 5 bote ng alak kaya nalasing siya. Yang tatay mo talaga hindi titigil sa pag-inom ng alak hanggat hindi nalalasing. Ay naku, bahala siya. Dahil hindi ko siya ililipat sa silid namin sakali makatulog siya dyan sa sala. Magiging maayos naman siguro dyan si tatay dahil dyan po siya sa mahabang silya matutulog, Nay. Oo, anak. Mas mamuti na rin dito sa bahay natin siya uminom dahil kahit ilang bote pang maubos niya at malasing siya ng sobra, alam kong hindi siya mapapahamak. Diretso na ang tulog niya kahit saan man siya abutin ng kalasingan niya dyan sa sala natin. At hindi na niya kailangan maglakad sa madilim na daan para makauwi. Oo nga po, Nay. Kahit papano kampante po tayo na hindi siya mabibiktima ng mga gumagalang aswang. Tama yung sinabi mo, Inigo. O teka, bakit hindi ka pa ba rin natutulog? Maya-maya na lang po siguro, Nay. Hindi pa po ako dinadalaw ng antok eh. O sige, ikaw na munang bahala. Mauna na ako sa inyo, anak ha. Ikaw na munang bahala dyan sa tatay mo. Tulungan mo na lang siyang pumasok mamaya sa silid namin sakaling matapos siya sa kanyang pag-inom ng alak. Sige po, Nay. Ako na pong bahala kay tatay. Pupuntahan ko na lang po siya para kausapin. Napatango na lang si nanay sa akin at naglakad na siya paalis, Kabanong. Nang wala na siya, pinuntahan ko naman kaagad si tatay. Napansin ko naman kaagad na wala na ring laman ng 1 bote ng alak na nasa harapan niya. Nakayuko naman siya noon dahil sa kalasingan. Nang maramdaman naman niya ang presensya ko, napatingin siya sa akin at napangiti. "Oh anak, ikaw pala yan. Nakala ko aswang na eh." Tatay naman, mabuti na nga lang po at hindi niyo ako sinugod kaagad eh. Ano po, tapos na po ba kayong uminom, Tay? "Oo anak, naubos ko na yung mga inumin ko. Maya-maya papasok na rin ako sa silid namin ng nanay mo para magpahinga." Teka, tulog na ba siya? Siguro po, Tay. Halika, aalalayan ko na po kayo sa pagpasok niyo sa silid ninyo. Baka po kasi matumba kayo eh. Nako, hindi mangyayari yun anak. Kahit gaano pa kalasing si tatay mo, hindi ako mapapatumba ng alak, no? Naku, tatay.
Kaya pala minsan kahit sana po kayo natutulog kapag nasobrahan na kayo sa kalasingan. Kaya nga po nag-aalala po sa inyo si nanay kapag mag-isa lang kayong umuwi Tapos lasing pa. Dahil baka kung saan lang po kayo makatulog. Ikaw talagang bata ka. O siya, halika, alalayan mo na nga ako. Matutulog na rin siguro ako. Opo, pero wala po ba kayong nararamdaman kakaiba ngayong gabi, Tay? Wala naman anak. Hindi naman ako nag-iinit Mabuti naman po kung ganun. Kahit papano wala po tayong aalalahanin na baka may aswang po sa paligid natin ngayong gabi. Abay, wag lang magkakamaling sumugod ang mga aswang na yun dito, no? Hindi ko sila aatrasan kahit lasing ako. O nga po, Tay. Lalo na't sabi po ni Mang Ador mas matutulungan kayo ng mutsang ibinigay niya kapag nalalasing kayo. Kaya nga, gusto ko rin sanang masubukan kung totoo yun Pero mukhang hindi pa mangyayari yun ngayon. Baka sa susunod pa. At kapag nangyari man yon, doon lang ako maniniwala na may tutulong talaga sa akin yung mutsang ibinigay ng mamang yon. Kahit may tama ako ng alak. Hindi na ako nakaimik pa noon, Kabanong. Pinagsabihan niya akong iupo siya sa mahabang silya sa sala kaya sinunod ko siya. Akala ko'y uupo lang siya roon at tatayo agad. Pero napakamot na lang ako ng ulo dahil nahiga siya at walang ano-ano. Napahilik na lang. Nagpasya naman akong hayaan siya at pumasok na lang sa silid ko para matulog. Nang nakahiga na ako, kahit anong gawin ko'y hindi ako makaidlip. Hindi ko alam kung bakit, kaya naisipan kong lumabas ng silid ko. Sakto namang nagising si nanay at nagkasalubong kaming dalawa. Ay, Nay, gising na po pala kayo. Nagising ako anak kasi naiihi ako Ay teka, nasaan ang tatay mo? At bakit hindi ka pa rin natutulog ha? Nasa sala po si tatay at sa mahabang silya na po siya nakatulog na Sinubukan ko naman pong matulog pero nahihirapan po talaga ako. Hindi ko po alam kung bakit. Kung hindi ka makatulog, maglagay ka ng asin sa bintana ng silid mo. Baliktarin mo rin yung pwesto ng unan mo. Ay, sige po Nay, gagawin ko po yun. Sige anak. Teka, pupunta muna ako sa banyo para umihi. Pagbalik ko, tulungan mo akong ilipat sa silid namin ng tatay mo ha. Pagkatapos, gawin mo na lang yung sinabi ko para makatulog ka. Opo, Nay. Naglakad na si nanay patungo sa banyo kaya napagpasyahan ko naman puntahan si tatay sa sala. Hinintay ko na lang si nanay roon para mailipat namin si tatay sa silid nila. Nasa ganoong sitwasyon ako nang biglang umingay ang paligid namin. Kinilabutan kaagad ako dahil sa huni ng tiktik na narinig ko ng mga oras na yon. Sakto namang dumating si nanay. Mukhang may umaaligid na aswang sa bahay natin anak ha. Bakit naman po nyo nasabi yan, Nay? Sa pagkakaalam ko, kapag mahina ang paghuni ng tiktik, nasa paligid lang ito. Pero kapag naman malakas, nasa malayo pa. Kung totoo po yung sinasabi nyo, may posibilidad po talaga na nasa paligid lang po natin ng aswang? Oo anak, hindi ako pwede magkamali sa bagay na yon. Teka, lalapit ako sa bintana para silipin ang labas ng bahay. Baka sakaling may makita akong aswang na nagmamatsyag lang sa atin. Sige po Nay, kayo po ang bahala. Gigisingin po natin si tatay sakaling may makita po kayong aswang sa labas. Tinanguan lang ako ni nanay at sumilip na siya sa bintana. Hindi naman ako gumagalaw sa kinauupuan ko hanggang sa narinig ko ang ina ko na tinawag ako. Dahil doon, mabilis akong lumapit sa kanya at gaya niya sumilip din ako sa bintana. Itinuro naman ni nanay ang bahagi kung saan may natanaw siyang bulto ng tao. Hindi kaya aswang yung nakikita natin anak? Siguro nga po Nay. Kailangan natin gisingin ang tatay mo. Baka kung anong binabalak ng aswang na yun sa atin at mapahamak tayo. Sandali po, Nay. Mukhang pamilyar po sa akin yung hubog ng taong yan Ha? Anong ibig mo sabihin, Inigo? Hindi po ko gaano sigurado pero mukhang kilala ko po kung sino yung taong nandun. Teka, maiwan ko na po muna kayo dito dahil lalabas po ako. Anak, bumalik ka. Baka manganib ka kapag lumabas ka roon. Huwag po niyo akong alalahanin, Nay. Babalik po kagad ako.
Wala nang nagawa pa nun si nanay para pigilan ako, Kabanong. Nagmamadali naman ako maglakad at nang nasa labas na ako, agad kong pinuntahan ang bahagi kung saan may nakita kaming tao ni nanay. Pagkarating ko roon, mabilis namang umalis ang taong yon. Hindi ako pwedeng magkamali na si Mang Ador ang nakita ko, kaya nagtaka ako dahil sa ginawa niya. Narinig ko namang napasigaw si nanay na bumalik na ako sa loob ng bahay. May naulinigan pa akong pag-angil, kaya sa takot ko na baka may sumugod na aswang sa akin, patakbo kong pumasok sa bahay namin. Ikaw na bata ka talaga? Bakit ka naman lumabas? At sino naman yung taong yun, kung kilala mo nga siya, ha? Wala po, Nay. Mali po ako ng akala. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa'yo habang nasa labas ka kanina. Akala ko nga po, may susugod sa aking aswang, Nay. Pero mukhang wala rin naman po sigurong umaaligid sa atin na ganong nilalang sa mga oras na to. Tahimik na po ulit kasi ang paligid mabuti nga yun. Hindi na natin kailangang gisingin ng tatay mo dahil doon. Oo nga po. Ililipat pa po ba natin siya sa silid ninyo? Hindi na siguro, anak. Hayaan na lang natin siya rito sa sala. Mahimbing na kasi ang tulog niya Baka magalit pa siya kapag ginising natin siya. O sige po, Nay. Kung yun po ang gusto nyo, papasok na lang po ako sa silid ko para matulog. O sige, anak. Basta gawin mo yung sinabi ko sa iyo, ha. Tumango na lang ako, Kabanong. Kumuha pa ako ng asin noon sa kusina at pagkatapos ay pumasok na sa silid ko. Inilagay ko ito sa bintana. Binaligtad ko na rin ang unan ko at sa kabutihang palad, nakatulog din ako. Kinaumagahan nang magising ako, naabutan kong nagkakape si tatay. Mabilis akong lumapit sa kanya at nagtimpla na rin ako ng gatas na iinumin ko. Napansin kong ang lalim ng iniisip ni tatay, kaya nagtaka ko. Tay, ayos lang po ba kayo? Mukhang may problema po yata kayo Wala naman akong problema, anak. Napapaisip lang kasi ako ngayon Tungkol naman po saan, Tay? Kung paano mapipigilan ng mga aswang sa pananalasa nila sa mga kanayunan. Umagang-umaga pa lang kasi kanina, nagpunta na rito yung isa sa mga kabaryo natin Sinabi niyang may natagpo ang bangkay malapit sa gubat. Aswang po kaya ang may gawa? Yun ang hinala nila, anak. Wakwak kasi yung tiyan ng biktima Tapos, halos wala na rin itong laman loob. Hindi naman yun magagawa ng mabangis na hayop kaya paniguradong kagagawan yun ng aswang. Naku po, Tay. Kapag hindi po napigilan ng mga nilalang na yun, siguradong mas dadami pa po mabibiktima nila. Hindi po ba? Oo, Inigo. Yun nga ang iniisipan ko ng solusyon ngayon Kung paano mapipigilan sa pambibiktima at paghasik ng kasamaan ang mga nilalang na yun sa mga baryo. Baka po kailangang may lumaban sa kanila para mapigilan po sila. Naisip ko nga po ngayon ang sinabi ni Mang Ador sa inyo noon Baka kayo po talaga makakapigil sa mga nilalang na yun sakaling susundin nyo siya na maging isa po kayong manunugis ng mga aswang. Hindi ko alam kung makakaaya ko sakaling subukan kong maging manunugis gaya ng sabi ni Mang Ador Oo, may alam ako sa pakikipaglaban at hindi ako natatakot sakaling may makaharap akong aswang. Pero hindi pa rin ako sigurado kung sapat ba yun para tugisin ang mga nilalang na yun May mutya naman po kayong tangan, Tay Siguradong makakaya po ninyo silang harapin at labanan sa tulong ng bagay na yun. Sa tingin mo ba talaga, kaya ko yun, Inigo? Oo naman po. Kayo pa po ba? May tiwala naman po ako sa inyo Napangiti na lang si tatay dahil sa sinabi ko. Hindi na rin siya umimik pa kaya natahimik na rin ako. Napapasulyap pa ako sa ama ko pero seryoso lang siya kaya alam kong iniisip din niya ang mga pinag-usapan namin ng mga oras na yon. Hindi ko na rin nasabi sa kanya ang tungkol sa nangyari ng nakaraang gabi. Hinayaan ko na lang muna siyang mapag-isa at tinulungan na lang si nanay sa mga gawaing bahay. Anak, sinabi mo ba sa tatay mo ang nangyari nung nakaraang gabi? Hindi po, Nay Baka po kasi magalit siya at sabihin bakit hindi po natin siya ginising. Sa bagay, may punto naman yung sinabi mo, Inigo. Huwag mo na lang sabihin sa ama mo tungkol sa bagay na yon. Ayokong dagdagan pang iniisip niya. Lalo na't umaga pa lang malayo na ang tingin niya
Pinag-iisipan po kasi ni tatay kung paano matitigil ang mga aswang sa paghasik ng kasamaan nila. Balak po yata ni tatay na pigilan ng mga aswang na yon. Abay, ano naman ang gagawin niya, Aber? Hindi naman siya pwede makipaglaban sa mga nilalang na yon dahil paniguradong mapapahamak lang siya sa gagawin niya. Baka pati tayo malagay sa panganib kapag nangialam siya sa mga aswang na yon. Hindi na ako nakapagsalita pa noon, Kabanong, dahil ayoko ring sabihin kay nanay ang tungkol sa mutyang tanga ni tatay dahil baka mabahala rin siya. Kinagabihan naman noon, maaga ako nakatulog dahil sa pagod at antok. Pero mga bandang 2:00 na madaling araw, naalimpungatan ako dahil naiihi ako. Tumungo ako sa banyo at pagkalabas ko para sana bumalik sa silid ko, sakto naman pumasok si tatay sa bahay namin. Napansin ko kagad na may bakas ng dugo sa palad niya at maging sa kanyang damit. Nagtaka ako dahil doon at nabahala na rin ako sa aking ama. Tay, saan po kayo nang galing? Nagpahangin-hangin lang ako sa labas, anak. Hindi kasi ako makatulog kaya sinubukan ko na lang na rumonda para siguraduhin walang aswang sa paligid. Ano po bang nangyari sa inyo? Bakit may bakas po kayo ng dugo? May nahawakan lang akong matalim na damo sa labas kanina. Dumugo ito kaya ipinahid ko sa damit ko. Kaya naging ganito. Sigurado po ba kayo? Kung ganon, kailangan po niyong gamutin ang sugat niyo para hindi po lumalato. Oo naman, Inigo. Ako na ang gagamot sa sarili ko. Huwag mo na akong alalahanin pa. Bumalik ka na sa silid mo at matulog ka na ron. Sige po, tay. Tawagin niyo na lang po ako sa silid ko kung sakaling may kailangan po kayo sa akin. Hindi na, anak. Kaya ko naman ang sarili ko eh. Magpapahinga na rin ako pagkatapos kong gamutin ang sugat ko. Sige po, tay. Kayo pong bahala. O paano? May iwan ko na po kayo. Babalik na po ako sa silid ko para matulog. Tinunguan lang ako ng tatay ko kaya naglakad na ako patungo sa silid ko. Nakatulog naman ako at hindi na nga inisip pa ang mga nakita ko sa aking ama. Pero simula naman noon, napapansin kong sa tuwing nagigising ako kapag madaling araw, wala si tatay sa silid nila kapag sinisilip ko sila ni nanay. Minsan, nagugulat na lang ako na darating siya at may bakas ng dugo ang katawan niya. Nagtaka at nabahala na ako dahil wala naman akong nakikitang sugat sa kamay niya gaya ng sinabi niyang dahilan bakit nagkaroon ng dugo ang damit niya noon. Kinutuban akong may ginagawa siya pero hindi ko na muna siya inusisa pa tungkol doon. Anak, gusto mo bang sumama sa akin mamayang hapon? Saan po tayo pupunta, tay? Pupunta tayo sa bahay ng isang kakilala ko. Naimbitahan niya kasi ako sa kasal ng anak niya. Kaya nahiya akong hindi pumunta ron eh. Saan baryo po ba yung bahay na kakilala niyong yun, tay? Baka po malayo. Hindi pumayag si nanay na sumama ako sa inyo. Sumunod ka sa tatay mo, Inigo. Umuwi na lang kayo kagad para hindi kayo abutin ng gabi sa daan. Baka kung ano mangyari sa inyo sa daan, sakaling may makaengkwentro kayong aswang. Huwag ka mag-alala, mahal. Hindi kami magpapagabi ng anak mo para hindi ka mabahala ng husto. Nahihiya lang talaga ako na hindi pumunta ron lalo na't may pinagsamahan din kami ng taong yon. Basta ikaw nang bala sa anak natin, Elias, ha? Humanda ka sa akin kapag napahamak si Inigo dahil may kalalagyan ka talaga sa akin. Nako, kung makapagbanta naman tong asawa ko, akala mo hindi niya ako mahal eh. Che, huwag mo akong daanin sa mga ganyan-ganyan mo, Elias, ha? Akala mo hindi ko alam na may balak ka na namang uminom ng alak sa pupuntahan niyo ng anak natin. Hindi naman maiiwasan yun, mahal. Pero hindi ako magpapakalasing dahil uuwi naman kagad kami ng anak mo eh. Siguraduhin mo lang, Elias, ha? Oo na po. O anak, payag na ang nanay mo kaya sasama ka sa akin mamaya ha. Sasabihan na lang kita kapag aalis na tayo. Opo, tay. Kinahaponan nga noon, gaya ng sabi ni tatay, ay umalis kami ng bahay namin patungo sa baryo ng kanyang kakilala. May dala pa siyang itak noon dahil ayon sa kanya, mas mabuti nang handa siya sakaling gabihin kami ng pag-uwi. Nang makarating kami sa bahay ng kakilala ni tatay, inayayahan nila kami kumain. Hinayaan ako ni tatay na kumuha ng makakain at siya naman ay dumiretso naman sa inuman kasama ang kakilala niya at maging ang iba pang umiinom doon. Nasa tabi niya lang ako noon habang kumakain ako.
Ayos ka lang ba, anak? Opo, Tay. Busog ka na ba o gusto mong kuhaan pa kita ng pagkain doon? Hindi na po, Tay. Busog na po ako. Sigurado ka ba? Oo naman po, Tay. Pagkatapos ko pong kumain, ilalagay ko na lang po yung pinggan na ginamit ko tapos babalik po ako dito sa inyo. Wala naman po kasi ako makakalaro rito dahil walang ibang bata dito. Oh, sige, ikaw ang bahala. Makikipagsabayan lang ako ng inuman sa mga ito pero uuwi din tayo bago dumilim. Sige po, Tay. Natapos na akong kumain noon, kaya ginawa ko kung ano man ang sinabi ko kay tatay. Nasa tabi lang talaga niya ako habang nakikipag-inuman siya at nakikinig sa pinag-uusapan nila ng mga kasama niya. Sakto namang tungkol sa pananalasa ng mga aswang ang napag-uusapan nila noon, kaya napukaw rin ang interes ko. Napag-alaman ko mula sa mga kainuman ni tatay na ilang bangkay na raw ang natagpuan sa mga baryo. Nagtataka ang iba sa kanila dahil hindi naman aswang ang may gawa ng pagpatay sa mga taong yun. Naisipan nila na baka aswang naman ang namamatay dahil may tumutugis na sa mga ito. Anak, mas mabuti na rin unti-unting nababawasan ng mga aswang. Kung tama ang mga kainuman ko na may tumutugis at mapatay sa kanila, baka sa susunod tuluyan na silang maubos. Kaya wala na rin tayong dapat na alalahanin pa. Tama po kayo, Tay. Pero sino naman po kaya yung tutugis sa mga aswang na yun? Yan ang hindi natin alam. Baka may ibang taong lumalaban sa kanila, gayong ayaw rin niyang mambiktima pa ang mga nilalang na yon. Narinig naman ng ibang mga kainuman ni tatay ang sinabi niya, kaya sinang-ayunan din siya ng mga iyon. Nagpatuloy pa ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga aswang at sa patayang nagaganap sa baryo. Tahimik lang ako noon pero kinukutuban akong may kinalaman ng aking ama sa mga nangyayari. Hindi na namin namalayan ng oras at nawili na si tatay sa pakikipag-inuman. Nang mapansin namin na medyo madilim na ang paligid, napagpasya na ni tatay na magpaalam na sa kakilala niya. Hindi naman kami pinigilan ng taong yun kaya umalis na kami ron. Tatay kasi, kanina ko pa po kayo niyayayang umuwi pero ayaw nyo. Ayan tuloy, inabot na naman tayo ng gabi. Medyo lasing na po kayo sa alak kaya pareho na naman po tayong lagot nito kay nanay. Huwag mong isipin ang nanay mo, Inigo. Akong bahala sa kanya, no? Basta pagkarating natin sa bahay, diretso ka na ng silid mo para hindi ka na mapalo ng nanay mo. Ito yun naman po kasi, parang ayaw nyo na pong umalis dun. Nakakaya naman kasi sa mga kasama ko sa inuman. Isa pa, anak, minsan lang naman din naman ako makipag-inuman ngayon simula nung umugong yung mga balita sa mga aswang-aswang na yun . Alam ko naman po yun, Tay. Pero totoo po ba yung mga napag-usapan nyo kanina tungkol sa mga aswang? Hindi ko rin alam, anak . Pero ayon nga sa kanila, may nakita naman silang bangkay ng mga tao na hinila nila at hindi na biktima ng mga nilalang na yon. Baka nga mga aswang talaga yun na pinaslang ng mga tumutugi sa kanila. Sana nga po, Tay, para naman po maubos na rin yung mga nilalang na yon. Kapag nawala na po sila sa mga baryo dito sa atin at hindi na po sila nang bibiktima, hindi na po matatakot at mababahala ang mga tao kapag sumasapit na yung gabi. Oo, tama ka dun, anak. Kaya mo, darating din ang panahon na mauubos ang mga aswang na yon. Sinisiguro ko sa iyo, anak. Manguna lang ako bilang tugon kay tatay. Mas lumakas naman noon ang kutob ko na may alam ang ama ko sa mga nangyayari. Nasa kalagitnaan naman kami ng paglalakad naming dalawa nang harangin kami ng isang lalaki. Hindi kami pamilyar ni tatay sa taong yon kaya nagtaka kami kung anong kailangan niya sa aming magama. Tay, mukhang may hindi magandang gagawin sa atin ng lalaking yan. Huwag kang mag-alala, anak. Akong bahala sa kanya. Ikaw, sino ka? Anong kailangan mo sa amin ng anak ko? Hindi mo na dapat pag malaman kung sino ko. Wala akong kailangan sa anak mo pero sa'yo meron. Ano naman yun kung ganon? Babalaan na kita na kung hindi mo ititigil kung ano man ang ginagawa mo. Hindi kami magdadalawang isip na idamay ang pamilya mo. Baka magulat ka na lang pag uwi mo sa bahay nyo. Wala na sila
at nakahiwalay na ang ulo nila sa kanilang mga katawan. Ha? Hindi kita maintindihan. Ano ba talagang gusto mong iparating sa akin? Isa pa, huwag mong susubukan na galawin ang pamilya ko. Lalo na kung wala naman akong kasalanan sa iyo. Dahil may kalalagyan ka talaga sa akin kapag ginawa mo kung ano man yung sinasabi mo. Huwag kang magmaang-maangan pa. Alam mo kung anong tinutukoy ko na dapat mong tigilan. Hindi namin palalagpasin ang pagpaslang mo sa mga kasamahan namin. Tay, ano pong sinasabi ng lalaking yan? Hindi ko rin alam anak eh. Pero huwag kang mag-alala. Dahil hindi ko hayaang mangyari sa inyo ng nanay mo kung ano man ang sinasabi niya. Hindi pala alam ng anak mo ang ginagawa mo tuwing gabi. Pwes, ngayon malalaman niya na yon. Kung ayaw mong sundin ang gusto ko mangyari, wawakasan ka na lang namin para wala na rin kami maging problema pa. Hindi ko alam pero nakaramdam ako ng kakaibang takot dahil sa sinabi ng lalaki, Kabanong. Napatago naman ako sa likuran ni tatay. Kinuha naman ng aking ama ang itak sa kaluban niya at mahigpit niyang hinawakan yon. Napapangisin naman noon ng lalaking kaharap namin. Nasa ganoong sitwasyon kami nang makarinig kami ng sunod-sunod na pag-angil. Napahawak naman ako ng mahigpit sa damit ni tatay dahil sa mga nangyayari. Tay, mukhang aswang pong narinig nating umaangil. Baka sugurin po tayo ng mga nilalang na yon. At kung ano pong mangyari sa atin dito. Huwag kang matakot anak. Hindi ko hayaang may mangyari masama sa iyo rito. Alam ko kung mag-isa ka lang, may posibilidad na makakaya mo kaming labanan. Pero kapag kasama mo ang anak mo, paniguradong siya ang uunahin mo. Kaya siya rin ang pupuntiryahin namin. Hindi ko man alam kung anong binabalak niyong gawin sa amin ngayon. Pero hindi ko kayo papayagang magtagumpay. Ako ang kalabanin niyo at huwag niyo idamay ang anak ko. Depende rin yun sa magiging sitwasyon. Kinilaputan ako dahil sa ginawa ng lalaking kaharap namin, Kabanong. Ilang sandali pa, nagsidatingan ang mga mabalahibong nilalang na merong nagbabagang mga mata. Kinumpirma ni tatay na aswang ang nasa tapat naming dalawa ng mga oras na yon. Kaya napalunok ako. Pinagsabihan naman ako ng aking ama na bahagyang umatras kaya sinunod ko ang sinabi niya. Walang ano-ano naman. Napansin din namin na unti-unting nagbabagong anyo ng lalaking kausap namin. Makalipas pa ang ilang minuto, tuluyan na rin siyang naging isang aswang. Kaya pala gusto mong tigilan kong ginagawa ko sa mga kauri nyo. Pwes, nagkakamali kayo kung masisindak nyo ako dahil sa bantaan yung idadamay nyo ang pamilya ko. Hindi kami nagpipigil sa kung ano man ang gusto namin gawin. Kaya kung sinabi kong papatayin namin ang pamilya mo, gagawin namin ito. Pwes, nagkakamali kayo ng binangga ninyo. Hindi ko kayo uurungan hanggang sa maubos kong malipol ang buong angkan ninyo. Noon din, nakumpirma kong hinala kong si tatay ang tumutugis at pumamatay sa mga aswang tuwing gabi. Napagtanto ko rin kasing kaya siya umaalis ng bahay namin at madaling araw na akong umuwi dahil doon. Naisip ko rin ang bakas ng dugo na madalas kong nakikita sa damit niya ay nakukuha niya mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Dahil alam kong hindi rin basta-bastang nagpapatalo si tatay sa mga nilalang na kaharap namin noon. Nakampante ako. Nagsiangilan naman ang mga aswang na naroon. Walang ano-ano, sumenyas na ang lalaking aswang sa mga kasamahan niya kaya sinugod naman ng mga ito si tatay. Tay, mag-iingat po kayo sa mga nilalang na yan. Huwag po kayo magpapatalo sa kanila, ha? Huwag kang mag-alala anak, hindi nila ako matatalo. Heto, kunin mo ang punyal na ito nang sa ganun maprotektahan mo rin ang sarili mo. Huwag niyong hayaang mabuhay pang lalaking yan. Kailangan mapaslang siya dahil yun ang gusto ng ating pinuno. Nagsiangilan ng mga aswang bilang pagsang-ayon sa lalaki. Dahil inihagis naman ni tatay ang isang punyal na dala niya malapit sa akin, hindi na rin ako nagdalawang isip na kunin yun. Nakikipaglaban na rin si tatay noon sa 3 aswang na sumugod sa kanya. Naging alerto naman ako dahil inisip kong baka sugurin din ako ng mga kalaban kaya hindi dapat ako maging pabigat kay tatay at makikipaglaban din ako sa kanila. Hindi ako nagkamali sa isipin yon dahil inatake ako ng isang aswang. Mag-iingat ka, Inigo. Huwag mo nga masaktan ka ng mga aswang na yan, anak. Kapag napaslang ko ang mga kalaban ko, tutulong ako sa iyo. Susubukan ko po, tay.
Huwag niyo po akong alalahanin. Tutal, nakapag-practice na rin naman tayo kung paano ako makipaglaban sa mga aswang. Isangin ang batang yan kung kaya ninyo. Huwag niyo akong bibiguin. Dahil sa sinabi ng lalaking aswang Kabanong, naging agresibo ang mga kasamahan niya. Wala na rin akong nagawa pa ng mga oras na yon, kundi ang subukang makipaglaban sa nilalang na sumusugod sa akin. Napapasulyap ako kay tatay at hindi rin siya tinitigilan ng mga kalaban niya. Dahil doon, pinili kong lakasan ang loob ko at iwaksi ang takot na nararamdaman ko. Nakipaglaban na rin ako gamit ang punyal na ibinigay sa akin ni tatay, kahit mabilis ang kilos ng kalaban ko. Laking pasasalamat ko naman dahil nagagawa ko siyang iwasan. Uubusin ko kayong tatlo at isusunod kitang hayop ka. Yun ay kung kaya mong gawin. Ikaw, unahin mong anak niya nang sa ganun ay madali na siyang bibigay sa atin. Hindi niyo pwedeng paslangin ang anak ko. Ako lang ang kailangan niyo kaya ako ang dapat niyong harapin. Patuloy siyang nakikipaglaban at ganun din naman ako, Kabanong. Narinig ko na lang na napahiyaw ng malakas ang kalaban niya kaya napatingin ako sa kanya. Ganun na lang ang pagkamangha ko dahil nagawang mapas lang ni tatay ang dalawa sa mga kalaban niya. Napansin ko na rin na nawala ang kalasingan niya at nag-iba yung lakas at liksi ng ama ko. Napahiyaw naman ako nang magawa kong mahuli ng aswang na kalaban ko. Sinakal pa ako ng nilalang gamit ang braso niya kaya nahirapan akong makahinga. Hindi! Bitiwan niyo anak ko! Ako ang kalaban niyo! Dahil ako pumapas lang sa mga kasama niyo at walang kinalaman ng anak ko! Pinapatay mo ang kauri namin na mahalaga sa amin. Kaya nararapat yung paslangin lang taong importante sa'yo. Ikaw, sige na! Huwag mo nang aksayain ang oras mo at patay mo lang batang yan! Napaangil na lang ang aswang na may hawak sa akin, Kabanong. Mas hinigpitan din niya ang pagkakasakal sa akin kaya mas nahirapan ako. Nangihina na rin ako ng mga oras na yon pero nang marinig kong napasigaw si tatay at mabilis na ibinalibag ang aswang na kalaban niya na haharang sana sa kanya, nagkaroon ako ng pag-asa na kaya niya akong mailigtas. Gamit ang buong lakas ko, kinagat ko ang braso ng nilalang na nakasakal sa akin. Wala akong naging pakialam kahit malansa at mabalahibo ang braso niya dahil mas nangibabaw sa akin ang kagustuhang makaligtas. Dahil din sa ginawa ko, nabitiwan ako ng aswang kaya nagkaroon ng pagkakataon si tatay na masunggaban siya. Pagbabayaran mo ginawa mo sa anak ko! Huwag na po ninyong hayaan makatakas ang aswang na yan, tay! Yun talaga ang gagawin ko, anak. Hindi ako papayag na may nananakit sa'yo. Kapag may gumawa nun sa'yo, kamatayan ang haharapin nila. Ikaw, aswang ka! Tatapusin na kitang hayop ka! Hindi na nagdalawang isip pa noon si tatay na sunod-sunod na atakihin ang aswang na katapat niya. Lumalaban din naman ang nilalang sa kanya pero hindi naging sapat ang kakayahan niya para matalo si tatay. Nang magkaroon ng pagkakataon ng ama ko na magilitan ng leeg ng aswang, hindi na siya nagdalawang isip na gawin yon. Nabawasan naman ang pangambang nararamdaman ko dahil ang lalaking aswang na lang ang natitira sa mga tumambang sa akin ng gabing yon. Mukhang hindi ka rin basta-bastang tao lang. Marahil tama ang hinala kong may tangan kang mutya. Pansin kong nag-iba yung lakas at liksi mo sa makikipaglaban. Isa rin marahil sa rason bakit nakakaya kong paslangin ng mga kasamahan mo. Dahil sa kagustuhan kong matigil ng kasamahan ninyo. Ngayon, mag-isa ka na lang. Kaya kapag nagkaroon ako ng tsansang may tulad ka sa mga kasamahan mo, hindi na ako mag-aalangan pa. Subukan natin kung ganon. Sugod na! Hindi na nga nagpapigil pa si tatay, mabilis niyang sinunggaban ng aswang na yon ng atake. Hindi rin siya inatrasan ng nilalang kaya naglaban silang dalawa. Nanatili na lang ako sa pwesto ko noon dahil ramdam ko pa rin nanghihina ang katawan ko. Pinanood ko na lang silang dalawa hanggang sa halos hindi ko masundan pa ang mga galaw nila. Nagulat na lang ako nang marinig kong napaangil ng malakas ang kalaban ni tatay. Kasunod noon ay tumilapon ang nilalang dahil nagawa siyang ibalibag ng aking ama. Kahit ilan pa kayo na ipadala ng pinuno ninyo, hindi ko kayo aatrasan. Iisa-isayin ko kayo hanggang sa makaharap ko siya at maging siya ay mapaslang ko. Hindi rin hahayaan ng aming pinuno na mangyari yon. Hindi ka niya titigilan hanggat nabubuhay ka, maging ang pamilya mo. Pwes,
Hindi ako natatakot sa inyo sa kanya. Muling sinunggaban ni tatay ang kalaban niyang aswang. Napagapang naman ang nilalang na yon at baka sa mukha niya ang takot. Nang makalapit sa kanya si tatay, ilang beses siyang tinagas ng ama ko sa likuran. Walang ano-ano, pinaibabawan niya ang nilalang. Ipinwesto ni tatay sa leeg ng aswang ang itak na hawak niya. Handa na sana si tatay na gilitan ng leeg ng nilalang na yon, pero ginamit ng aswang ang buong lakas niya para manlaban. Sinabuyan niya ng lupa si tatay kaya napapikit ang aking ama nang mapuwing siya. Sinipa rin siya ng aswang at tumatake sa kanya ang nilalang. Pero sa kabutihang palad, nagawa niyang mataga ang lalaking aswang sa bandang tiyan. Hayop ka! Nakapikit ka na nga pero nagawa mo pa rin ako sugat. Marahil tadhana nang tumutulong sa akin na mapaslang ka. Wes, hindi na matutuloy yan. Natalo mo ako ngayon pero oras na magkita ulit tayo. Hindi ka na makakaisa sa akin. Itinulak ng aswang si tatay kaya nawalan siya ng balanse at nabuwal sa lupa. Sinikap ko namang makatayo at lumapit sa ama ko sa pag-aakalang susugurin pa ulit siya ng nilalang. Pero sa halip na gawin niyo ng kalaban, umatras siya habang nakahawak sa sugat niya sa tiyan. Nang makalayo siya sa amin, gamit ang natitira niyang lakas, tumakbo siya palayo para tumakas. Tinulungan ko naman si tatay na makatayo at sa pagkakataong yon, naging maayos na ang napawing niyang mga mata. Nasaan ang nilalang na yon? Papatayin ko siya at itutulad ko siya sa mga kasamahan niya. Tay, wala na po ang aswang. Tumakas na po siya. Hindi ko dapat hinayaang mangyari yun, anak. Pero kahit naman na makatakas siya ngayong gabi, hindi na rin tatagal ang buhay niya. Gayong nagawa ko siyang puruhan. Hindi madaling gagaling ang mga sugat niya sa likuran niya. Sigurado po ba kayo, Tay? Baka balikan tayo ng nilalang na yon. Mangangani po ang buhay natin sa kanya. Oo, anak. Mamamatay ang aswang na yon dahil sa mga natamo niyang sugat. Hindi ko kayo pababayaan ng nanay mo. Ang mabuti pa umalis na tayo rito at baka may dumating pang mga kalaban. Ayoko mapuruhan nila tayo ngayon. Sige po, Tay. Tara na po. Hinayaan na lang namin roon ang bangkay ng mga aswang na napaslang ni tatay. Nagsimula na kami maglakad pa uwi sa bahay namin. Sa pagkakataong yon, nawala na ang kalasingan ng aking ama at napag-usapan din namin ang tungkol sa naging pakikipaglaban niya sa mga nilalang na yon. Hindi ko akalaing magaling din siya talaga sa pakikipaglaban kahit pa may tama siya ng alak. Noon ko lang din naisip ang bisa ng mutyang tanga ng aking ama. Ayos ka lang ba talaga, Inigo? Sabi mo sa akin, anak, kapag may masakit sa iyo, ha? Ayos lang po ko. Mabuti na nga lang po kahit nasa kalakon ng aswang na yun, wala po akong natamong sugat eh. Hayop ang nilalang na yun eh. Kung hindi nakatakas ang isang yon, nakahiwalay na ang ulo sa katawan niya kanina pa. Kaya nga nababala ko ngayon, Tay. Paniguradong babalikan po tayo ng mga aswang dahil nakapagsumbong pa po ang nilalang na yun sa mga kasamaan niya. Wala kang dapat na ipangamba, anak. Papaslangin ko ang bawat aswang na makakaharap natin sa mga susunod na gabi. Ang galing po pala ng naging bisan sa inyo ng mutyang ibinigay ni Mang Ador, no? Mas naging malakas at maliksi po kayo sa pakikipaglaban. Mukhang tama rin po siya sa sinabi niya na mas nagkaroon ng epekto ang mutya sa tuwing nalalasing kayo. Oo nga eh. Parang hindi ako lasing kung makipaglaban sa mga nilalang na yun eh. Talagang normal lang sa akin ang lahat. Mas nagiging matalas nga rin ang pandama ko eh. Nakakabilib nga po, Tay. Pero bakit hindi po niyo sinabi sa akin ng tungkol sa pagtugis niyo sa mga aswang? Kayo pa lang pumapas lang sa kanila kaya po siguro maalis kayo tuwing gabi, no? At madaling araw na kung nakakauwi sa bahay natin. Pasensya ka na, anak, ha. Ayoko lang na mag-alala ka sa akin. Alam ko kasing kapag nalaman mong tungkol doon, baka pilitin mo kung isama ka tuwing umaalis ako para tugisin ang mga nilalang na yon. Ano naman pong problema doon, Tay? Pwede ko naman po talaga kayong samahan sa pagtugis sa mga aswang eh. Tinuturuan niyo naman po ako noon kung paano po ako makipaglaban, di ba? Alam ko naman yun. Pero sa tingin ko kasi hindi pa sapat ang kakayahan mo para makipaglaban kung sakaling sasama ka sa akin sa pagtugis sa mga aswang na yon. Ayoko lang na mapahama ka. Kahit kaya naman kitang ipagtanggol sa kanila. Ngayong alam ko na po ang tungkol doon. Sasama na po ako sa inyo, ha?
Kung sa tingin nyo hindi pa po sapat ang kakayahan ko para tulungan kayo, pwede naman po tayo mag-ensayo, hindi po ba? Oo naman anak, pwede natin gawin ang bagay na yon. Ang tanong ko lang sa'yo, kaya mo ba at handa ka bang makipaglaban sakali may makaharap kang aswang? Oo naman po, Tay. Kanina lang po yung medyo natakot ako pero sa susunod po na may makaharap po akong ganong nilalang, hindi ko na po sila katatakutan at lalaban na po talaga ako sa kanila. O siya, sige. Sasanayin ulit kita sa pakikipaglaban para kahit papano maprotektahan mo ang sarili mo. Lalo na kung hindi tayo magkasama. Pero may pabor lang akong hihingin sa iyo, anak. Ano naman po yun? Sige po, sabihin niyo po sa akin. Wag na wag mong sasabihin sa nanay mong tungkol sa napag-usapan natin ngayong gabi, ha. Pati na rin sa nangyaring labanan sa pagitan natin ng mga aswang at sa pagiging tagatugis ko sa mga nilalang na yon. Opo, makakaasa po kayo na hindi ko sasabihin kay nanay ang lahat. Sikreto lang po nating dalawa ito. Pangako po, Tay. Napangiti ang ama ko habang napapatango dahil sa sinabi ko. Ipinagpatuloy namin ang paglalakad naming dalawa hanggang sa nakarating kami sa bahay. Wala naman kaming sinabi kay nanay tungkol sa nangyari. Nagalit man siya dahil ginabi kami ng uwi ni tatay, pero nang magpaliwanag ang ama ko sa kanya, nawala na rin ang galit niya. Minabuti na lang din naming magpahinga. Dahil sa pagod, nakatulog naman ako. Ng mga sumunod na araw, nagpatuloy sa pagtugis ng mga aswang si tatay. Hindi na muna ako sumasama sa kanya dahil iniinsayo pa niya ako. Isang beses noon, habang nag-iinsayo kaming dalawa, lumapit sa amin si nanay. Alyas, bakit mo ba tinuturuan at sinasanay ang anak mo sa pakikipaglaban, ha? Sabihin nga ninyo sa akin kung anong nangyayari sa inyong dalawa. Lalo na't nagsimula lang naman kayo maging ganyan, nang gabi na kayong umuwi galing sa pinuntahan yung kasalan. Ginagawa ko lang naman ito para maging handa rin ng anak natin sakaling may makainkwentro siyang aswang. Alam mo naman na hanggang ngayon nananalasa pa rin ang mga nilalang na yon. Sa bagay, may punto yung sinasabi mo. Teka, may napapabalita ba tungkol dun sa nabiktima ng mga nilalang na yon? Wala na kasi ako naririnig na may napapaslang pa ang mga aswang na yun dito sa baryo natin at maging sa mga karatig natin. Hindi malabo na may mga nabibiktima pa rin sila. Marahil dahil ayaw rin ng iba na mabahala ang mga tao sa mga baryo kaya wala na silang sinasabi pa tungkol sa mga biktima ng mga aswang na yon. Akala ko kasi totoo na rin yung balibalita na may tumutugis na sa mga aswang kaya hindi na sila gaanong nananalasa pa. Abay, sana'y may gumawa nga ng hakbang para matigil na mga nilalang na yun sa pananalasa at pambibiktima nila, no? Magpapasalamat talaga ako sa taong gagawa ng bagay na yon. Huwag ka mag-alala. Malay natin, may bigla na lang papas lang sa mga aswang na yon hanggang sa maubos din sila. Sana nga. O siya, magsanay lang kay Rian at may gagawin pa ako sa bahay. Inigo, mag-ensayo ka na mabuti nang sa gayon maging magaling ka sa pakikipaglaban at maprotektahan mo ang sarili mo laban sa mga aswang, sakaling manalasa sila rito sa baryo natin. Opo, Nay. Magaling pong magturo si tatay kaya marami po akong natutunan. Mabuti naman kung ganon. O sige, maiwan ko na kayo rito Naglakad na palayo si nanay kaya hinayaan na namin siya ni tatay. Ipinagpatuloy naman namin ang pag-iensayo noon. Nang mga sumunod na araw, ganun pa rin ang ginagawa namin ni tatay. Hanggang sa isang beses nga noon, naisipan ni tatay na isama ako sa pagroronda para tugisin ng mga aswang na nananalasa sa mga baryo. Maimbing na ang tulog ng nanay mo kaya oras na para umalis tayo. Kailangan natin makabalik dito sa bahay bago pa man siya magising. Sige po, Tay. Handa na rin po ako sa gagawin natin sakaling may makaharap po tayong aswang ngayong gabi. Basta tandaan mo lang mga nag-iinsayo natin at ang mga sinabi ko sa'yo. Siyempre, una sa lahat dapat maging matapang ka at huwag ka matakot sa mga nilalang na yon. Opo, Tay. Hindi po mangyayari yun dahil nakahanda po akong labanan sila. Napangiti na si tatay dahil sa sinabi ko kabanong. Nang makalabas kami ng bahay namin, dumiretso na kami sa aming paglalakad para puntahan ang baryo kung saan kami nagro-ronda na ayon kay tatay ay maraming gumagalang mga aswang. Nang makarating kami ron, nilibot namin ang buong baryo. Tahimik naman doon at sa kabutiang palad, wala kaming nakaingkwentrong aswang.
Mukhang nakakaramdam na rin talaga ang mga aswang na yun Kaya ilang gabi na rin silang ilap sa akin. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Halos ilang gabi na rin kasi akong walang nakakalabang mga aswang Marahil dahil alam nilang nagro-ronda ako para tugisin sila. Kaya nagiging maingat na rin sila ngayon. Baka natatakot sila na tuluyan yung maubos yung angka nila kaya hindi na po muna sila nananalasa ngayon sa mga baryo. Siguro nga anak. Nagpapalamig pa siguro ang mga aswang na yun. Akala naman nila titigil ako sa pagtugi sa kanila dahil sa ginagawa nilang ito. Pues, mas paghahandaan ko pa sila. Ano na po ngayon ang gagawin natin, Tay? Di uuwi na lang tayo. Wala tayong mapapala ngayong gabi sa mga aswang na yun dahil hindi ko rin naman ramdam ang presensya nila sa paligid O sige po, baka sa susunod na gabi po sila aatake ulit. Tama ka anak. Paghahandaan natin ang muli nilang pag-atake. Hindi na ako umimik pa noon nung naglakad na kaming dalawa pauwi sa bahay namin. Mabuti na lang at hindi pa nagigising si nanay na makarating kami sa bahay kaya wala kaming poproblemahin. Nang sumunod na gabi, nagpatuloy pa rin kami ni tatay sa pagroronda. Madalas na niya akong sinasama pero wala kaming nakakasalamuhang mga aswang. Hanggang sa isang beses noon, naiwan ako dahil nakipag-inuman si tatay sa bahay ng isang kabaryo namin. Madilim na pero hindi pa rin sila nakakauwi. Anong oras kaya uuwi si tatay, Nay? Hindi na nga rin ako mapakali ngayon Pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari sa tatay mo. Kung ganun, puntahan ko na po siya. Pauwiin ko po siya. Kukuha lang po ako ng patalim. Teka anak, gabi na at baka kumapano ka pa sa daan. Huwag niyo po kong alalahanin, Nay. Kaya ko na po ang sarili ko. Magdadala naman po ako ng itak para may panlaban po ako kapag may humarang pong aswang sa akin. Dito lang po kayo sa bahay at ako na pong bahala kay tatay. Sigurado ka ba? Pwede naman kitang samahan papunta ron Opo, may iwan na lang po kayo dito sa bahay. Baka po biglang dumating si tatay sakaling hindi po kami magkasalubong sa daan. Huwag po kayo mabahala. Wala pong mangyayaring masama sa akin. O sige po, alis na po ako, Nay. O sige, mag-ingat ka anak Bumalik ka na lang dito sa bahay kapag alam mong manganganib ka. Opo, Nay. Sige po, paalam po. Kinawayan ko na lang noon si nanay nang medyo nakakalayo na ako sa bahay namin. Nakahawak lang ako ng maigpit sa itak ko habang naglalakad. Nagiging alerto rin ako dahil naisip kong baka may biglang sumugod sa akin. Pero sa kabutihang palad, hanggang sa nakarating ako sa bahay ng kabaryo namin kung saan nakikipag-inuman si tatay, nang makita ko siya ay agad akong lumapit sa kanya. Napansin kong medyo lasing na rin siya noon. O anak, anong ginagawa mo rito? Nag-aalala na po kasi si nanay sa inyo kaya nagpunta na po ako dito para sunduin po kayo. Uwi na po tayo, Tay. Anak, hindi pa ako pwedeng umuwi. May kutob kasi akong may mangyayaring hindi maganda rito ngayong gabi. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Basta anak, halika nga rito. Mag-usap muna tayo ron. Sandali lang mga kasama Kakausapin ko lang muna tong anak ko. Nagsitanguan lang ang mga kasama ni tatay sa inuman kabanong. Noon din ay napatingin ako sa isang lalaking kainuman ng aking ama. Nangunot ang noo ko dahil hindi pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking yon. Napaisip ako na baka dayo. Bagya nga kaming lumayo ni tatay mula sa mga kainuman niya. Tay, bakit kailangan dito pa po tayo mag-usap? Umuwi na lang po tayo sa bahay natin. Hindi, Inigo. Kailangan ko manatili rito hanggat hindi umaalis ang binatang kasama namin sa inuman. Bakit naman po? Nag-iinit ang pakiramdam ko simula nang dumating siya kanina Kaya masama ang kutob ko sa kanya. Hinala ko, isa siyang aswang at baka kung may anong gawin siya dito, ay kapapahamak ng mga tao narito. Baka mambiktima siya at hindi ko pwedeng hayaan na lang siyang gawin yun. Kung napapaikot niya ang anak ng kabaryo natin, pues hindi niya magagawa sa akin yon. Sino po ba yung lalaking yon at bakit po siya napadpad dito, Tay? Dinala lang siya rito ng anak ng kabaryo natin. Sabi, bagong kaibigan daw niya na tumulong sa kanya ng gabing atakihin siya ng aswang. Pero
Ibang nararamdaman ko sa lalaking yun eh. Baka may ibang binabalak siya kaya siya nandito. Siguro nga po, Tay. Ano po bang binabalak niyong gawin? Mamatsagan ko lang siya. Kaya hindi muna ako pwedeng umuwi. Napapasulyap din siya sa akin simula nang dumating siya eh. At marahil ramdam niya na may kakaiba sa akin. Sakaling isa nga siyang aswang. Sige po, kayo pong bahala, Tay. Kung ganun, bumalik na po tayo ron. Hindi ko na po kayo kukuliting umuwi. Napatango lang si tatay kaya naglakad na kami pabalik sa mga kainuman niya. Naabutan naman namin na nagbabangayan ang lalaking pinaghihinalaan ni tatay na aswang at ang isa nilang kasamahan. Nagalit ang binata dahil sinipa siya ng kainuman nila kaya napatayo siya. Kinwelyuhan niya ang taong kaaway niya at aambaan sana ng suntok. Huwag kang gumawa ng gulo rito, lalo na't dayo ka lang iho. Piliin na lang natin maging tahimik ang gabing ito at mag-inuman na lang tayo. Hindi porke dayo ko dito, hayaan ko na lang kayong pagkaisahan ako. Hindi ka naman namin pinagkakaisahan eh. Ang sa akin lang huwag kang manggulo. Ang alak at tuba ay hindi dapat inilalagay sa ulo. Dapat sa tiyan. Ang dami mong alam. Ano mo pinagmamalaki mo, ha? Taba, bastos din pala ang ugali ng binatang to ah. Kinakausap kita na maayos ah. Pero mukhang ikaw pa ngayon ang naghahamon sa akin. Hindi mo ako kilala. Kaya wag mo akong hamunin kung anong may pagmamalaki ko. Hindi mo rin ako kilala. Para matapos ng lahat, subukan na lang natin kung anong kaya niyong gawin para labanan ako. Pagkasabi ng lalaking yon, napansin namin ni tatay na biglang nagbaga ang kanyang mga mata. Napatras naman ng mga kasama ni tatay dahil sa nakita rin nilang ito. Tinulungan pa ang iba nilang mga kasamahan na nawawalan na ng malay dahil sa kalasingan na mailayo sa binata. Hindi ko alam pero naisip kong tama si tatay na may kakaiba sa lalaki. Walang ano-ano, naggulat na lang kami nang unti-unting nagbabago ng anyo niya ang taong yon hanggang sa tuluyan siyang naging mabalahibong nilalang. Sinasabi ko na nga hindi nga ako nagkamali sa hinala kong isa kang aswang. Alam kong ramdam mo rin ito. Kilala kita. At kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung manunugis na tinutukoy ni Mang Abner na siyang nakaharap niya at pumatay sa mga kasamaan namin. Ang liit talaga ng mundo para sa atin no? Hindi ko akalain na kasamaan mo pala yung aswang na yon. Una pa lang hindi na maganda ako tungkol sa inyo Ganon din naman ako sa iyo Tay, ano na pong gagawin natin ngayon? Kapag sumugod ang aswang na yan, lalabanan natin siya anak. Kinang-ayunan ko naman ang sinabi ni Tatay Kabanong. Nagsiatrasa naman ang mga kainuman ni Tatay at walang nangahas na tumulong sa kanya. Napapangisi naman ang binatang aswang na kaharap namin ng ama ko. Pinagsabihan ni Tatay ang mga kainuman niya na umalis doon para hindi na sila mapahamak pa na kaagad naman nilang sinunod. Pumasok sila sa bahay ng kabaryo namin habang kami naman ni Tatay ay nanatili ron para harapin ang aswang. Mukhang hindi niyo ako aatrasan Kaya sige, ibibigay ko na lang ang laban na iniintay niyo. Ikaw bata, umanda ka dahil ikaw ang uunahin ko at isusunod ko ang ama mo. Huwag kang matakot na makipaglaban sa kanya anak. Kasama mo ko. Sisiguraduhin natin ang aswang na yan ang mamamatay at hindi ang isa sa atin. Opo, Tay. Tama na daldalan. Maglaban na lang tayo! Yeah! Dahil sa sinabi ng binatang aswang, napahawak ko ng mahigpit sa itak na dala ko Kabanong. Kinuha naman ni Tatay sa kaluban ng itak na lagi niyang dala kahit saan man siya magpunta. Napangisi ang aswang at walang ano-ano, mabilis siyang sumugod sa amin ni Tatay. Dahil doon, hindi na kami nagdalawang isip na salubungin siya para labanan. Hindi ka magtatagumpay sa kung anumang binabalak mo. Magiging tulad ka rin ng kasamaan mong napaslang ko. Kaya lang ako nandito para patayin ka. Alam kong makikipag-inuman ka kaya magkakataon ko ng mapaslang ka, lalo na't lasing ka. Ihandaan niyo ang sarili niyong mamatay. Napakuyom ako ng palad ko at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa itak ko. Tinulungan ko si Tatay na labanan ng aswang. Gaya ng sabi niya na ako ang uunahin niya. Ako nga ang pinuntirya niya.
Hindi naman siya hinayaan ni tatay na makalapit sa akin dahil hinaharang siya ng ama ko. Hindi naman sumuko ang aswang at patuloy lang siya sa ginagawa niyang pag-atake sa amin. Hanggang sa may nagsidatingan naman na iba pang mga kasama niya noon, kaya nabahala ko para sa kaligtasan namin ni tatay. Huwag ka matakot, anak. Alam ko makakaya ko silang matalo sa tulong ng mutya na tangan ko. Tama nga sinabi ni mga Abner na nagtatangan ka ng mutya. Hindi rin ako nagkakamali sa inala ko tungkol sa iyo. Marahil ikaw ang tinutukoy ng ama ko na binigyan ng mutya ng matandang lalaki na yun. Kung si mga Dor ang tinutukoy mo, oo. Tama kayong ako nga ang taong binigyan niya ng kanyang mutya. Kung ganon, papatayin kita nang makuha ko sa iyo yung mutya. Muling sumugod ang lalaking aswang kasabay ng iba pa nilang mga kasamahan, kabanong. Dahil 6 silang kalaban ni tatay, medyo nahirapan siya. Napalaban na rin ako sa isang aswang noon. Kahit papano ay nagagawa ko namang makaiwas sa mga pag-atake ng nilalang sa akin. Namangha ako kay tatay nang mapansin kong nag-ibayo ang kanyang lakas at nawala ang kalasingan niya. Napangisin naman ang binatang aswang at hindi nila tinigilan ng ama ko. Pareho kaming nag-abala ni tatay noon sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hanggang sa nagawa niyang mapaslang ang 2 sa mga ito. Nagulat naman ako nang lapitan ako ng 2 kalaban at dahil hindi ko napaghandaan, nahuli nila ako. Tay! Bitiwan niyo ako! Tulong! Huwag niyong sasaktan ng anak ko! Oras na ginawa niyo yon, pupugutin ko ang mga ulo ninyo! Hindi mo kami matatakot sa banta mo. Ang mabuti ba, ibigay mo sa amin ang mutya kapalit ang buhay ng anak mo. Kahit anong mangyari, hindi niyo magagawa ang balak ninyo sa anak ko. At wala rin kayong makukuha ang mutya sa akin. Humanda kayo dahil tatapusin ko na kayong lahat. Bilis na sinugod ni tatay ang binatang aswang. Sinalubong naman siya ng lalaking yon kasamang isa pang nilalang. Nakipaglaban sa kanila si tatay at habang nasa ganun siyang sitwasyon, sinusubukan ko naman makapigla sa mga aswang na may hawak sa akin. Pero dahil mas malakas silang 2 sa akin, napapahiyaw na lang ako kapag humihigpit ang pagkakahawak nila sa akin. Ay, mag-iingat po kayo! Oo anak, ililigtas kita kaya maghintay ka lang. Sinusubukan ko rin po makatakas, tay, pero ayaw talaga akong bitiwan ng mga nilalang na ito eh. Huwag kang umasa makakatakas ka ba, bata? Mamamatay ka na sa kamay namin! Kayong 2 ng tatay mo! Nakaramdam ako ng galit dahil sa sinabi ng binatang aswang. Nagulat na lang din ako nang magawa nilang mahuli si tatay. Pinadapa nila ang tatay ko habang mahigpit na hinahawakan sa kanyang mga braso. Napapahiyaw naman si tatay dahil sa ginagawa sa kanya ng mga nilalang. Pero hindi sumuko ang tatay ko at sinusubukan niya makapigla sa 2 aswang. Siguraduhin niyong hindi ako makakalis sa pagkakahawak niyo. Dahil oras na magawa ko yon, hindi na kayo makakatakas pa ng buhay. Malabo na mangyari. Teka, paano nangyari yun? Hindi na naituloy ng binatang aswang ang sasabihin niya. Mabilis at buong lakas kasing ibinalibag ni tatay ang isang kasama niya. Hindi na nagdalawang isip ang tatay ko na pugutan ng ulo ang nilalang na yon. Napatras naman ng lalaking aswang at inutusan ng isang nilalang na may hawak sa akin na atakin si tatay, na agad namang sinunod ng aswang na yon. Napatingin sa akin si tatay na parang nagbibigay ng permiso na ako na ang lumaban sa aswang na may hawak sa akin. Dahil doon, nagkaroon ako ng lakas ng loob kaya kinagat ko ang braso ng nilalang na nakahawak sa akin. Nang mabitiwan niya ako, malakas ko siyang sinipa at agad na tinaga ng hawak kong itak sa bandang tiyan niya. Huwag mo na patakasin ang aswang na yan, anak! Paslangin mo na siya! Opo, tay! Gagawin ko na po yun! Hindi pwede mangyari to! Patayin ang batang yan! Nakipaglaban na kami ni tatay sa mga nilalang. Mabilis ding sumugod sa akin noon ang binatang aswang pero sakto ring nagawang mapatay ni tatay ang kalaban niya kaya naharangan niya ang lalaking aswang. Naglaban silang 2 at walang gustong magpatalo sa kanila. Patuloy rin ako nakikipaglaban noon sa kalaban ko hanggang sa nagawa ko na ring mapuruhan ang aswang.
Nang makatsyempo si tatay, siya na ang pumaslang sa kalaban ko nang gilitan niya sa leeg ang nilalang. Ikaw na lang ngayon ang natitira dahil namatay na ang mga kasamahan mo. Huwag ka mag-alala, magiging tulad ka rin nila. Huwag mo akong maliitin. Kaya kong labanan kayo kahit mag-isa na lang ako. Kung ganon, huwag mo na sayangin ang oras namin. Lumaban ka na sa amin. Patunayan mong malakas ka. Nagalit ang binatang aswang dahil sa sinabi ni tatay sa kanya. Hindi na rin siya nakapagpigil pa at sumugod siya sa amin. Napangisi na lang si tatay at gamit din ang kakaibang bilis niya, sinalubong niya ang aswang. Pinagsabihan niya pa akong huwag na siyang tulungan kaya sinunod ko siya. Nanood na lang muna ako sa kanila habang naglalaban sila ng binatang aswang. Naririnig sa buong paligid noon ang malakas na pag-angil ng nilalang. Pero hindi nagpatinag sa kanya si tatay at patuloy siyang nilalabanan ng aking ama. Hanggang sa tumilapon na lang ang nilalang na yun at mabilis siyang pinaibabawan ni tatay at sinakal gamit ang kanyang itak. Tay, patayin niyo na po yung aswang na yan. O anak, hindi ko na bubuhayin pang nilalang na ito. Teka lang, huwag mo akong patayin. Kapag ginawa mo yon, mas manganganib ang buhay niya ng anak mo. Lalo na sa mga oras na ito. Siguradong papunta na rito ang ama ko. At iba pa namin mga kasamaan para harapin at patayin din kayo. Pwede ko silang pakiusapan para hindi nila ituloy ang binabalak nila. Hindi ako naniniwala sa mga gaya mo, iho. Kaya ko silang labanan kahit sugurin pa nila ako rito. Hindi mangyayari yon. Hindi ako papayag na basta mo na lang din ako mapas lang nang hindi ako lumalaban. Napahiyaw ang aswang ng bagyang bumaon sa liig niya ang itak ni tatay. Pero ginamit niya ang buong lakas niya para itulak ang ama ko na noon ay nabuwal naman sa lupa. Kahit nangihina ang nilalang, pinilit niyang makatakas. Nagulat si tatay sa ginawa ng binatang aswang na yon. Napabangon siya at tumakbo para habulin ang nilalang. Tumakbo na rin ako para sundan siya. Hindi pwede makatakas ang aswang na yun, anak. Kailangan natin siyang mahuli at mapaslang. Opo, tay. Hindi po dapat tayo tumigil sa pag-abot sa kanya hanggang sa mahuli natin siya. Tama kay Nigo. Hindi rin ako makakapayag na makabalik pa siya sa mga kasamahan niya. Hindi kami tumigil ni tatay sa paghahabol sa nilalang na yon. Alam naming hindi na siya makakalayo dahil may sugat din siya. Nang matanaw namin siya sa hindi kalayuan, mas binilisan pa namin ang pagtakbo hanggang sa naabutan namin siya. Sinunggaban siya ni tatay kaya nabuwal siya sa lupa. Pumaybabaw naman sa kanya ang ama ko. Makiusap! Huwag mo akong papaslangin! Kung kanina lang tapang mo para pagbantaan ako. Ngayon nakikiusap kang huwag kang patayin. Nagiging duwag ka na yata, binata. Hindi ako duwag. Inililigtas ko lang kayo mula sa mga kauri ko, lalo na sa ama ko. Hindi mo na kailangan gawin yon. Kaya ko makipaglaban sa kanila, kahit gaano pa sila karami at kalakas. Nabawasan ko na rin naman ang angkan ninyo Kaya siguradong kakaunti na lang ang natitira kung ikukumpara sa inaasahan ko. Hindi mo basta-basta matatalo ang ama ko dahil siya ang pinuno namin. Mas malakas siya kung ikukumpara sa iyo. Kapag nakuha niya ang mutya sa'yo na ibinigay ng matandang lalaki na yon, paniguradong wala kang laban sa kanya at mapapaslang ka niya. Nagkulat kami ni tatay dahil sa sinabi ng binatang aswang. Hindi namin inaasahan ni tatay na anak pala siya ng pinuno ng mga aswang. Binantaan pa niya si tatay na oras na pinatay siya ng aking ama, sisiguraduhin ng pinunong aswang na wala siyang ititira sa aming pamilya. Hindi naman nagpatinag si tatay at sinakalpa ng itak ang lalaking aswang. Sige, hindi na muna kita papaslangin sa mga oras na to. Mukhang may mga nalalaman ka na dapat ko ring alamin Anong ibig mo sabihin? Sagutin mo ang mga tanong ko sa'yo at hindi mo na kita tutuluyan. Pero oras na magmatigas ka, alam mo na ang kalalagyan mo. Oo, sige. Sasagutin ko ang mga katanungan mo. Ano ba yon? Una sa lahat, bakit ka na parito? At bakit mo ko kinalaban? Ha? Para paslangin ka. Gayong ikaw ang salot sa angkan namin. Ikaw ang pumapaslang sa mga kasamaan namin kaya inutos sa akin ng ama ko na hanapin ka't patayin. Mukhang sumang-ayon din naman sa akin ang tanda na dahil
nagkatagpo tayong dalawa. At bukod pa ron, kapag nagawa kitang paslangin, makukuha ko sa iyong mutya na gustong kunin ng ama ko. Paano nyo nalaman na ako nagmamay-ari nito? Bukod sa ramdam nyong enerhiya ng bagay na yon. Matagal na rin naming minamatsagan ng pamilya mo. Simula ng gabing nakita kayo ng mamang lalaki na yon na hinahabol namin para paslangin. Nung una, inala lang nila ama na ikaw ang binigyan ng mutya ng matandang yon. Hanggang sa nakumpirma nga namin. Madalas kaming umaaligid sa bahay niyo noon para batsakan kayo. Kaya pala sugatan siya ng gabing yon dahil nakipaglaban siya sa inyo para makatakas. Kaya rin nag-iinit ang pakiramdam ko tuwing gabi simula nang mapa sa akin ng mutya dahil nasa paligid lang pala namin kayo. Hindi rin ako nagkamali sa hinala ko tungkol sa bagay na yon. Hindi lang kami makalapit ng gusto dahil pinoprotektahan pa rin kayo ng matandang lalaki na yon. Pero ngayon wala na siya. Wala nang tutulong sa inyo para labanan kami. Ibig niyo pong sabihin, si Mang Ador, siya talaga nakita ko nung gabing yon? Tama ka bata. Siya nga yun. Binabantayan niya ako. Nang gabing makita mo siya yun ang gabing napas lang namin siya nang makipaglaban siya sa amin. Dahil wala na sa kanyang mutyang tangan niya. Naging madali na sa aming matalo at mapatay siya. Nagtaka si tatay sa sinabi ko pero hindi na siya nagtanong pa. Hindi kami makapaniwala na napas lang na ng mga aswang na yon si Mang Ador. Napansin ko namang nagalit si tatay sa nalaman niya. Kaya bahagya niyang hinigpitan ng pagsakal sa nilalang. Napahiyaw naman ang aswang dahil doon. Bakit niyo pinaslang si Mang Ador? Gayong alam naman ninyo na nasa akin ang mutya. Ha? Matandang yun ang pumatay sa lolo ko na dating pinuno ng angkan namin. Dahil sa mutyang tangan niya, kaya hindi siya natalo ng lolo ko. Magbabayaran yung ginawa niyo kay Mang Ador. Ipaghiganti ko ang ginawa niyo sa kanya. Bakit po ba gusto niyong makuha yung mutyang tangan ni tatay? Mukhang may alam din po kayo tungkol kay Mang Ador Oo nga, tama sinabi ng anak ko. Ang matandang yun ay isang ermitanyong manunugis na mga aswang. Hindi rin siya basta-basta kalaban. Gayong malakas siya, lalo na tangan niya ang mutya ng tuba na nasa inyo ngayon. Ang sino mang may hawak ng mutyang yon ay mahihirapang talunin ng mga gaya namin. Kaya gusto makuha ng ama ko ang bagay na yun sa iyo dahil alam niyang mahihirapan kaming talunin ka habang tangan mo ito. Ibig sabihin lang nito, natatakot kayo sa akin na baka maubos ko kayong mapas lang kapag hindi niyo nakuha sa akin ang mutya ng tuba. Kaya rin siguro ramdam kong mas nagiging kakaibang lakas ko sa tuwing nakakainom ako ng tuba dahil sa mutyang tangan ko. Parang gano'n na nga yun. Pero hindi kami natatakot sa iyo. Malakas din ang ama ko. Kaya makakaya ka rin niyang labanan. Kahit tangan mo pa yung mutya ng tuba. Pero mas mabuti nang maniguro kami para sa huli. Hindi ka rin namin maging problema pa. Pwes, nagkakamali kayo kung iniisip niyong makukuha niyo sa akin to. Hindi ko na rin naman hayaan pang mabuhay pang angkan ninyo. Ang sabi mo, posibleng patungo na rito ang ama mo at ang iba niyong mga kasamahan kaya makakaharap ko na sila. Pwes, papaslangin ko kayo at wala akong ititira sa inyo kahit ang ama mo. Oras na mailuwa mo ang mutya ng tuba at kapag napuruan ka ng mga kasamahan ko, wala ka nang maasahan pa. Sisirain ito ni na ama. O kaya ibabaw sa lugar na walang makakaalam ng sa ganun wala nang ibang makakuha nito kahit kailan. Yun kung kaya nila akong talunin, binata. Ngayon, harapin mo na ang kamatayan dahil tapos na ang kailangan ko sa iyo. Hindi! Inundayan ng pagtaga ni tatay ang binatang aswang, kaya wala na siyang nagawa pa kung hindi tanggapin yon. Napapaungol na lang din siya hanggang sa humugot na lang siya ng malalim na hininga bago nawalan ng buhay. Hindi pa nakontento si tatay at pinugutan niya ng ulo ang binatang aswang. Sakto naman sa hindi kalayuan ay may natatanaw akong mga nilalang na tumatakbo palapit sa kinaroroonan namin. Tay, mukhang ang mga aswang na po na yun ang kasama ng binatang yan. Oo nga anak, sila na nga yun. Teka, ano pong gagawin niyo sa ulo ng lalaking aswang na yan, tay? Ipapakita ko lang sa pinunong aswang nang sa ganun malaman niyang patay na ang anak niya. Sinang-ayunan ko na lang ang sinabi ni Tatay Kabanong. Ilang sandali pa
nagsidatingan na sa harapan namin ang mga nilalang. Nang makita ng isa sa kanila ang hawak ng aking ama, napasigaw siya dahil sa galit kaya napagtanto namin siya ang pinuno ng mga nilalang na yon. Ikaw ang lalaking hinahanap namin. Ang nagtatanga ng mutya ng tuba mula kay Mang Ador. Pinaslang niyo ang anak ko. Magbabayad kayo dahil sa ginawa niyo sa kanya. Mga hayop kayo! Ginawa ko lang naman kung anong nararapat sa anak mo. At yun ay ang kamatayan niya. Hindi ako natatakot sa inyo kaya hindi ko kayo aatrasan. Kung ganon, huwag na nating aksayin ng oras. Hindi na ako makapaghintay na mapaslang ka. Gaya ng ginawa mo sa anak ko, pupugutin ko rin ang ulo at maging ang batang kasama mo. Yun ay kung kaya niyong gawin. Anak, umanda ka sa pagsugod ng mga nilalang na yan. Uubusin natin sila. Opo, Tay! Nakahanda na po ko! Napaangil ang pinunong aswang at kasabay noon, sumugod ang mga alagad niya sa amin. Gaya ng inaasahan ni tatay, kakaunti na lang ang natitirang mga aswang dahil nagawa na rin niyang patayin ang iba. Hindi namin inatrasan ang aswang na sumugod sa amin. Nag-iba yun naman noon ang lakas ni tatay, lalo na at ng gabing yun, nakainom din siya ng tuba kaya ramdam niyang kakaibang lakas at ligsi ang dulot sa kanya ng inuming yun. Huwag niyong bubuhayin ang dalawang yan. Kahit may tangan pa ng mutya ng tubang lalaking yan, tatalunin natin siya kahit ano mangyari. Ang sabi ng anak mo, sino mang may tangan ng mutya ng tuba hindi niyo basta matatalo. Kaya huwag kayong umasa na mapapaslang niyo kami ng anak ko. Dahil sa sinabi ni Tatay Kabanong, mas nagalit ang pinunong aswang. Muli niyang sinenyasan ng mga alagad niyang atakihin kami. Sinunod siya ng mga ito, kaya wala na kaming nagawa ni Tatay kung hindi ang makipaglaban sa mga aswang na yon. Kahit marami silang sabay na sumugod sa amin, hindi kami nagpatinag. Dahil na rin sa liksi at lakas ng aking ama, nagagawa niyang mapaslang ang mga aswang na 1 hanggang 2 atake lang, lalo na at pinupuntirya niya ang lieg ng mga ito. Ang iba sa kanila, humihiwalay ang ulo sa katawan at napapatumba na lang. Nagagawa ko rin puruhan noon ng sumusugod sa akin kaya tinapos na ni tatay ang mga buhay nila. Mga inutil! Kung hindi niyo mapapaslang ang taong yan, ako ang gagawa! Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa anak ko kaya umanda ka mamatay rin! Uunahin ko ang anak mo! Huwag kang umasa! Kung may mamamatay man dito, kayo yun! Walang gusto magpatalo sa laban noon kaya hindi rin namin tinigilan ni tatay ang mga nilalang. Bawat aswang na lumalapit sa amin, mabilis na pinagtatataga ni tatay ng kanyang itak. Ganon din ang ginawa ko kaya napabagsak namin ang mga aswang ng walang kahirap-hirap. Nagalit naman ang pinunong aswang dahil siya na lang ang natitira pero hindi siya umatras. Pinagsabihan ako ni tatay na siya na ang bahala sa pinunong aswang kaya hinayaan ko siyang mag-isang makipaglaban sa nilalang. Hayop ka! Nagawa mong paslangin si Abner at ang anak kong si Benjamin. Kapag namatay man ako sa mga kamay mo, sisiguraduhin kong isasama kita sa impyernong pupuntahan ko. Hindi mangyayari yun dahil ikaw lang ang nababagay ron. Tapos na kayong lahat sa akin. Muling naglaban ang dalawa. Magaling din ang pinunong aswang pero hindi siya inatrasa ni tatay. Halos hindi ko na masundan pa ang mga kilos nila. Nakarinig na lang ako ng malakas na pag-angil nang tingnan ko ang kinaroroonan ni tatay at ng pinunong aswang. Kita kong hawak ng aking ama ang pinuno ng mga aswang. Hindi na nakagalaw pa ang nilalang ng gilitan ni tatay ang leeg niya. Napaluhod pa yon kaya buong lakas na tinaga ng ama ko ang leeg niya dahilan para humiwalay ito sa katawan niya at tumilapon sa malayo. Ulagat naman ang mga mata ng aswang na yon dahil hindi marahil siya makapaniwalang matalo siya ni tatay. Tay, napatay niyo po yung pinunong aswang. Tama rin po kayo na nakatakas man ang aswang na nakalaban natin ng gabing yon, hindi pa rin siya nabuhay dahil napuruan niyo po siya. Ngayon, wala na mga aswang na ito. Sigurado matatahimik na ang baryo natin at maging ang mga karatig natin dahil wala namang bibiktima pa. Oo nga po, Tay. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras, anak. Tayo na't iligpitan natin ang bangkay ng mga aswang na ito. Nang sa gayon makauwi na tayo sa bahay natin. Marahil nag-aalala na ang nanay mo. Oo nga po, Tay. Tara na.
Nagulat pa kami ni tatay nang magsidatingan ng mga kabaryo namin kasama si nanay na mabilis na lumapit sa amin at niyakap kaming mag-ama. Napayakap na rin kami sa kanya ni tatay. Tinulungan nila kami na iligpit ang mga bangkay ng mga aswang at sunugin ang mga ito. Nagpasalamat sila dahil sa ginawa namin ni tatay na paglaban at pagpaslang sa mga aswang. Umuwi naman kami noon sa bahay namin. Hindi ko inakala na kayo ang nakikipaglaban sa mga aswang na yon. Mabuti na lang at hindi kayo napahamak. Salamat, Elias, ha. Ginawa ko lang naman kung anong alam kong tamang gawin, Ellen. Ngayong wala na mga aswang na yon, wala na tayong pangangambahan pa pagsapit ng gabi. Ang galing nga po ni tatay, Nay. Akalain yung naubos po niyang paslangin ng mga aswang. Isa po siyang magaling na tagatugis ng mga aswang, Nay. Oo, alam ko naman yon. Pero may kasalanan kayo sa akin dahil hindi man lang yung sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yon. Huwag na po kayo magalit, Nay. Ang malaga, buhay po kami ni tatay at wala na po yung mga aswang na yon. Tama ang anak mo, Ellen. Hayaan mo, sa susunod, hindi na kami maglilihim pa sa'yo. Abay, dapat lang, no? Napatawa na lang kami dahil sa sinabi ni Nanay Kabanong. Dahil wala na ngang mga aswang noon, naging tahimik na ang mga baryo. Napagpasya naman ni tatay na iluwa ang mutya ng tuba. Inilagay niya ito sa maliit na kahon at ibinaon sa lupa. Itinigil na rin niya ang pagiging lasinggero niya. Simula noon, mas pinili naming mamuhay na matiwasay. Sa kasalukuyan, sa awa ng Diyos, magkakasama pa rin kaming tatlo at masaya ang buhay namin. May sarili na akong pamilya at may apo na rin sila. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Kabanong. Maraming salamat po sa pagbibigay buhay. God bless po sa lahat ng mga kabangers at mga kayanggaw. Wakas,